Sa ika-30 taon ng Meiji sa Tokyo, ipinatupad ng gobyerno ang patakaran ng pagpapatalsik, mga nilalang ng kababalaghan, mga demonyo at mga multo. Ang pangunahing tauhan ay kilala bilang tagapuksa ng demonyo ng tropa ng teatro. Kayang durugin ang kalaban gamit ang kanyang mga kamay. Siya ay nagtatanghal ng palabas. Winasak niya ang espiritu ng kuliglig gamit ang isang suntok. Sa harap ng daang manood. Dahil sa lakas niya, tinawag siyang halimaw, hindi lang ng mga tagapanood, pati ng pinuno ng tropa. Isang araw nagkakagulo ang mga tao, bumibili ng pagkain. Dahil sa kakulangan ng supply, naglakad din si Shinichi upang bumili ng alak. Ngunit ang may-ari ng tindahan ay nagkamali. Inakala niyang may sakit si Shinichi. Dahil sa maitim na marka sa katawan, biglang bumalik sa isip niya ang pagpapahirap. Physical at mental, gawa ng isang lalaking may marikit na pamalo. Inukita ng letrang M. Itinaboy niya ang alaala. Nakita niya ang mga taga na yon. Pinapalo ang isang mabangis na pusa. Akala nila ito ay demonyo. Inutusan nila si Shinichi na patayin ito. Ngunit tumanggi siya. Hindi niya sinakta ng kuting. Nainis ang mga tao at umalis. Gabi iyon, nakatagpo siya ng higanteng pusa. Gaya ng dati, isang suntok lang. Nais niyang magpahinga. Ngunit may anino na sumunod. Isang babaeng kasambahay. May dalang hawla ng ibon, humarang sa kanyang daan. Hinugot ng kasambahay ang rifle na may bayoneta. Ngunit hindi siya kasing bilis ni Shinichi. Lumapit agad ang tagapuksa. Ibinuhos ang alak sa baril. Hindi sumuko ang kasambahay. Inatak siya ng bayoneta. Naglaban sila. Ngunit si Shinichi ang nanalo. May tinig na lumabas mula sa hawla. Nagsabing patatawarin si Shinichi. Doon ibinunyag ang katotohanan. Siya ay kalahating tao. Siya ay kalahating demonyo. Unti-unting nilalamon ng bahagi ng demonyo ang kanyang katawan. Maraming demonyo ang ipinasok sa kanya. Ang kapangyarihan ay nagpapahina ng isipan. Pinapaikli rin ang kanyang buhay. Kaya umiiwas siyang pumatay sa labas ng entablado. Ngunit ang hawla ay nagbigay ng alok. Pahabain ang buhay niya, kapalit ng pagpatay dito mismo. Sa loob ay ulo ng walang kamatayang kagandahan. Si Rindo Ana, nanatili siyang 14 na taong gulang at 3 buwan. Sa loob ng 747 taon. Ang kasama niya ay si Shizuku. Ipinaliwanag kung bakit ulo lang ang nasa hawla. Dahil pinugutan siya ng demonyo. Sugat na hindi naghihilom agad. Dapat sana ipatay siya. Ngunit kalahating demonyo rin ang umatake. Kaya nakaligtas siya. Dinala ng umatake ang kanyang katawan. Hindi na niya ito mabawi. Pinayagan lamang siyang makita ang amo, isang banyagang lalaki, may marikit na pamalo. May inukit na M. Siya rin ang nagtanim ng mga demonyo sa katawan ni Shinichi. Dumating ang mga tao mula sa tropa ng teatro. Kinailangan nilang umalis. Nag-usap sila sa ibang lugar. Sa paglalakad, sinabi ni Shinichi ang kanyang pangalan. Shinichi Suguru. Inamin niya ang tunay na dahilan. Alam niyang mamamatay siya ng maaga dahil sa kapangyarihan ng demonyo, kaya gusto niyang mamatay ng masaya sa teatro, sa harap ng mga manood na sumisigaw para sa kanya. Ngunit may isa pang dahilan. Kapag nilamon siya ng demonyo, mawawala ang kontrol. Papaslangin din niya ang mga manonood. Isang balanse sa pagitan ng tao at ng nilalang ng kababalaghan. Isang dula na puno ng aral. Iyon ang nais niyang iparating. Nabigla si Rindo. Sinabi niyang lumampas na si Shinichi sa pagiging tao. Inalok siyang muli, ngunit tumanggi si Shinichi. Hindi niya tinanggap ang kamatayan ni Rindo. May paraan pa upang mahanap ang katawan niya. Nakipagkasundo siya. Hahabulin niya ang matandang may hawak ng pamalo, bawiin ang katawan ni Rindo, kapalit ang pagpapahaba ng kanyang buhay. Upang pagtibayin ang kasunduan, sinabi ni Rindo ang paraan. Kailangang kumain si Shinichi ng bahagi ng katawan niya. Ngunit hindi ang mahalagang bahagi. Maari lang ang laway, maari lang ang dugo, maari lang ang sipon, maari lang ang luha. Pinili ni Shinichi ang laway. Hinalikan niya si Rindo, ang walang kamatayang kagandahan. Noong 1878 sa silangan ng Pransya, magkasamang nangangaso ng usa ang mag-ama. Ang ama ay may baril, ngunit hindi siya sanay. Ang anak na si Ron ay abala sa mga kabute, nahuli ang usa, ngunit hindi dahil sa putok ng baril. Gusto lang ng ama subukan ang baril na bigay ng alkalde. Sa panahong nagkukunwaring nangangaso gamit ang baril ang mag-ama, ginamit nila ito upang magmukhang mas malapit sa mga tao, upang hindi pagtabuyan bilang mga vampira. Noon nagsimulang gustuhin ng mga tao na lipulin ang mga vampira. Minsan muntik nang mapatay ng mga ngaso ang ama. Nakuha ng ama ang sandata ng mga ngaso. Isang pilak na patpat. Inilagay niya ito sa silong upang hindi makapinsala sa pamilya. Ngunit sa araw na iyon nabasag ang kandado ng silong. Natagpuan ang patpat na nababalot ng kumukulong dugo ng vampira. Agad niyang hinanap ang bawat miyembro ng pamilya.
Ang minamahal niyang anak ay sumusunod sa kanya mula kanina. Ang panganay ay nasa bahay, ang butler ay ligtas. Ang bunsong babae ay masayang umaawit kasama ang kasambahay. Ngunit may isa pang natira, ang magandang babae, nakaupo sa silya, may malaking sugat sa dibdib. Ang pulang dugo ay parang mga talulot ng rosas. Pinapabigat ang kalungkutan ng baron. Pinipilit niyang tiisin ng mga tao alang-alang sa kanyang pamilya. Ngunit kahit sa trahedya, hindi pinatawad ng media ang pamilya. Sa kabila ng marahas na pagpatay, umaasa sila na hindi mapaparusahan ng salarin. Dahil naniniwala silang walang karapatang pantao ang vampira. Ang pamilya ng baron at ang kanilang kakampi ay matagal nang lumagda ng kasunduan. Hindi inom ng dugo ng tao kapalit ng karapatang pantao. Dinadala pa nga ng baron ang kanyang mga anak sa simbahan, ngunit pinaslang pa rin ang kanyang asawa ng mga salarin. Isang babala na hindi sila kailanman magiging kapantay ng tao. Nang lumabas ang anino ng baron, agad siyang pinaligiran ng mga mamamahayag. Nilapa ang impormasyon. Tanging ang batang 14 na taong gulang na mamahayag na si Cuber lamang ang naniwala na karapat-dapat ng hustisya ang pamilya ng baron. At ang pagtigil ng pulisya sa investigasyon ay malinaw na diskriminasyon. Dahil dito, ibinunyag ng baron na umupa sila ng 2 sikat na detektive. Eksperto sa investigasyon ng halimaw upang siya sa atin ang kaso, hindi bago ang kanilang mga pangalan. Ang walang kamatayang si Rindo, kilala rin bilang sugo ng hawla ng ibon, at ang kapatid na tagapuksa ng demonyo na si Shinichi Suguru. Marami na silang kasong nalutas sa Europa. Ngayon kasama ang kasambahay na si Shizuku, masayang nag-uusap sa karwahe, papunta sa kastilyo ng baron upang lutasin ang malagim na kaso ng pagpatay sa babae. Pagdating nila, nais ni Shinichi na bawasan ang bayad sa kutsero. Ngunit nabasa ni Rindo ang sitwasyon ng pamilya ng kutsero. Ang kanyang asawa ay palaging nananaway at ipinagbabawal siyang uminom. Gayunpaman nais pa ring bawasan ni Shinichi ang bayad. 1 frangko ang kulang at pinapasok ang kutsero upang humingi ng kabayaran mula sa pamilya ng baron. Magalang siyang inanyayahan sa sala ng pamilya. At doon binayaran ng pamasahe. Sa puntong ito, tanging ang baron at ang kanyang 2 anak ang nasa silid, kasama ang 3 mula sa pangkat ng mga detektive. Nagpakilala si Shinichi at si Rindo. Ngunit nauwi ang usapan sa hindi pagkakaintindihan, dahil nakatitig ang baron at ang kanyang mga anak kay Shizuku. Nang dalhin ni Shizuku ang mga gamit sa itaas, saka lang nila napagtanto, si Rindo ay hindi ang matangkad na kasambahay, kundi ang hawla mismo. Lalong nagtaka ang lahat nang malaman nilang buhay si Rindo. Kahit ulo na lamang ang natira, matapos banggitin ang pagkawala ng kanyang katawan, agad siyang nagtanong sa baron. Ipaliwanag ang proseso ng pagkakatuklas sa bangkay, kahit malinaw na nakasulat na ito sa diaryo. Masakit na isinalaysay ng baron. May 5 miyembro ang pamilya, ang mag-asawa at 3 anak, 2 lalaki at 1 bunso na babae. Mayroon pang 2 lingkod. Ang butler na matagal ng kaibigan ng baron, at ang inosenteng kasambahay. Ang babae na dating tao ay mahilig mag-ayos ng muebles. Madalas marinig ang tunog ng martilyo sa bahay. Ang kanyang silid ay may dekorasyong 2 tunay na espada, gaya ng silid ng kanyang anak. Biglang nagtanong si Rindo tungkol sa bangkay. Tapat na sumagot ang baron, inilibing ito. Dahil ang bangkay ng vampira ay madaling mabulok kaysa normal na tao. Mabuti na lang at may kamera sa bahay. Nakunan niya ang huling sandali ng kanyang asawa. Sa larawang iyon agad nagbigay konklusyon si Rindo. Ang ginamit na sandata ay patpat na pilak at ang pagpatay ay naganap habang natutulog ang babae dahil walang bakas ng paglaban. Bukod dito nakita niya ang bote ng banal na tubig sa pinangyarihan. May maliit na bakas ng dugo. Pinatunayang ibinuhos ito matapos mamatay ang babae. Nagtala si Rindo ng 7 hinala at hiniling kay Shinichi na ipaliwanag sa baron. Una, bakit hindi nagising si Lady Hana kahit sensitibo ang pandama ng mga vampira? Ikalawa, bakit pinasok ang bahay sa hating gabi? Gayong mas malakas ang vampira sa gabi kaysa araw. Ikatlo, bakit iniwan ang bote ng banal na tubig? Gayong maliit at madaling dalhin. Ikaapat, bakit alam ng salarin ang eksaktong kinaroroonan ng patpat na pilak sa silid imbakan at sa silid ng babae, pati ang kanyang schedule. Ikalima, bakit ibinalik ng salarin ang ginamit na sandata sa silid imbakan? Ikaanim, ito ang pinaka-ikinabahala ni Rindo, ngunit pinutol siya ni Shinichi. Dahil nagamit na nila ang lahat ng daliri upang suportahan ang presentasyon at hindi pa rin tapos. Habang nakikipagkasundo sa susunod na paraan ng presentasyon, lumapit ang bunsong anak ng baron, na bigla sa kilos ni Shinichi. Umiyak at tumakbo palayo.
Ang hapunan kasama ang pamilya ng baron ay naging maranya. Ang masasarap na pagkain sa harap ni Shinichi at ang kutserong mangmang ay nagpasaya sa kanya. Kumain at uminom siya ng masigla. Kabaligtaran, isang mangkok ng sariwang dugo lamang ang nasa harap ng pamilya ng baron. Buwan-buwan kailangan nilang uminom ng sariwang dugo upang manatiling malakas. Ang dalawang anak na lalaki ng baron ay hindi komportable sa dalawang kakaibang detektib. Dahil ang nakababatang kapatid ay nakita kung paanong sinubukang dayain ni Shinichi ang kutsero. Dahil sa kuryosidad, sinundan niya ng palihim ang dalawang banyagang detektib. Nakita niya kung paano nagmumurang nagrereklamo si Shinichi habang dinadaya palalo ang kutserong mangmang. Laking gulat niya nang mapagtanto niyang alam ni Shinichi na siya ay nagtatago sa itaas ng lumang tore. Ikinamangha pa lalo ito ng binata. Sa kabila ng galing na iyon, naniwala pa rin ang panganay na anak na ang dalawang detective ay mandaraya lamang. Ngunit ang kutsero ay naniwala sa kanila. Paulit-ulit niyang tinatanong kung paano nalaman ni Rindo ang tungkol sa kanyang asawa. Tahimik na ipinaliwanag ni Rindo na ang sagot ay nasa kanyang damit. Mula sa maingat na natahing mga butones at sa malinis na tiyan ng kanyang kamiseta, malinaw na ang asawa ng kutsero ay masinop na babae. Ngunit ang bahaging iyon ng kamiseta ay malinis dahil madalas itong nababagsakan ng alak at pagkain. Ang damit na suot niya ay hindi nahugasan ng halos isang linggo. Ngunit hindi ito marumi. Ipinapakita na galit sa kanya ang kanyang asawa at matagal na siyang hindi pinainom. Ang masinop na asawa ay labis nang nainis sa kanyang pag-inom. Iyon ang naging konklusyon ni Rindo. Nang marinig ito ng kutsero, napaiyak siya dahil sa sobrang tama ng deduksyon. Napatigil pati ang panganay na anak ng baron at naalala ang tanyag na detektive na Ingles na si Sherlock Holmes. Ngunit mapagpapakumbabang sinabi ni Rindo na hindi siya maikukumpara sa henyo at ayaw din niyang makipagkita rito. Bigla niyang tinanong ang baron tungkol sa kaso. Nagtanong siya kung naghapunan ba sila ng sama-sama noong gabi ng pagpatay. Sumagot ng oo ang baron. Nagtanong siya kung anong oras natapos ang pagkain. Sagot ng baron ay 12:30. Isang oras bago natagpuan ang bangkay. Itinuloy ni Rindo ang pagbusisi sa asal ng bawat miyembro ng pamilya. Si Lady Hannah ay walang kakaibang ginawa. Nais lamang niyang pumunta sa silid upang magpahinga pagkatapos kumain. Ang baron ay pumunta sa silid aklatan sa ikalawang palapag, kasama ang panganay na anak upang mag-usap. Ang bunsong anak na babae ay nasa sariling silid at naglalaro ng mga laruan. Pagkaraan ng mahigit isang oras, bumaba silang tatlo sa bulwagan. Ang baron ay pumunta sa silid-imbakan upang kunin ang kanyang baril pangaso. Wala siyang nakita na kakaiba sa silid. Paglabas ng bahay, nasa lubong niya ang nakababatang anak. Gusto nitong sumama sa kanya sa gubat upang tumingin ng mga puno. Magkasama silang pumasok sa gubat upang mangaso. Nagpaputok ang ama ng baril ngunit walang tinamaan. Ang panganay na anak ay bumalik sa silid upang magbasa mag-isa habang nasa gubat ang kanyang ama. Nang tanungin ang nakabatang kapatid tungkol sa ginawa niya sa 30 minuto matapos ang hapunan, naging kahina-hinala ang kanyang kilos. Nainis at sumasagot na masungit dahil akala niya siya ang pinaghihinalaan. Ngunit hindi lang siya ang iniisip ni Rindo. Lahat ng miyembro ng pamilya ay maaring salarin. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niyang nasa kanyang silid lang siya at walang narinig na kakaiba. Sunod ay ang kasambahay. Mahiyain siyang sumagot. Sinunod lang niya ang nakasanayan. 12:30 naglinis siya sa kusina. Alauna pumunta siya sa silid-labahan. Sa daan nakasalubong niya ang bunsong kapatid na babae na inip. Isinama niya ito at kumanta sila habang naglalaba. Sa oras na iyon, isang beses lang siyang pumunta sa banyo ng 1 o 2 minuto. Huli ay ang butler. Sinabi niyang nasa silong siya at nag-isa. Tulad ng nakababatang anak, wala rin siyang narinig na kakaiba. Pagkarinig ng lahat ng pahayag, agad na nagkonklusyon si Rindo. Tanging ang panganay na anak na si Cloris at ang butler lamang ang posibleng salarin. Marahas ang naging reaksyon ng baron. Iginiit niyang hindi maaring taga-bahay ang pumatay sa babae. Sa sandaling iyon, napayak ang bunsong anak na babae at umalis. Naputol muna ang hapunan ng paglutas ng kaso. Sa pagbabalik sa silid, nag-usap sina Shinichi, ang kasambahay na si Shizuku at si Rindo. Patuloy na iniisip ni Rindo ang dalawang huling hindi tugma. Hiniling niya kay Shizuku na bantayan ang dalawang lingkod dahil walang bakas ng paso sa mga kamay ng pamilya. Kung humawak sila ng pilak na patpat, dapat may paso. Kaya ang mga lingkod ang pinakakahina-hinala. Pagkaalis ni Shizuku, biglang dumating ang panganay na anak. Iginiit niyang hindi siya ang salarin.
Bigla siyang sumugod at inatake si Shizuku, ngunit hindi nakaramdam ng sakit ang kasambahay. Kaya agad siyang lumipat at sinakal si Shinichi. Kahit nasa panganib, ngumiti pa rin si Shinichi ng banayad. Walang galit. Ibinagsak siya ng malakas ng panganay at umalis. Ang banta ay nagpataas ng hinala kay Shinichi na siya ang tunay na salarin. Ngunit iginit muli ni Shizuku na hindi siya iyon, at nais pa ring alamin ang katotohanan. Sa hapagkainan, nakatayo si Shizuku kasama ang dalawang lingkod ng pamilya ng baron. Pagkatapos ng ilang usapan, nagtanong si Shizuku tungkol sa hirap ng dalawang lingkod. Ngumiti ang butler at nagsabing kahit nakakapagod dahil lahat ng gawain ay sa gabi ginagawa niya. Pagkaraan ng 20 taon na sanay na ang butler sa gawain. Ngunit ang inosenteng kasambahay ay hindi pa rin masanay sa trabaho sa gabi. Bagaman napakahusay niya sa pagkuha ng dugo ng hayop. Matapos ang usapan, paalis na ang butler ngunit pinigilan siya ni Shizuku. Ginamit niya ang dahilan na makikipagkita siya sa baron. Ngunit ipinaalam ng kasambahay na ang baron ay pumunta sa gubat kasama sina Shinichi at Rindo upang hanapin ang bagay na iyon. Naglakad ang baron kasama ang dalawa sa gubat. Ibinahagi niya ang kanyang saloobin. Ayaw na niyang may mamatay pang miyembro ng pamilya. Hiniling din niyang muling siya sa atin ni Rindo ang kaso dahil ang paraan ng pagpatay ay kahawig ng gawain ng mga mangangaso ng vampira. Kaya hindi ito magagawa ng miyembro ng pamilya. Nabanggit din niya ang mga nilalang na immortal. Hindi tumatanda at hindi namamatay. Kalma ang tugon ni Rindo. Sinabi niyang mamamatay din ang ganoong nilalang kung papatayin ng demonyo. Hindi naman pinakamalakas ang demonyo. Dahil mahina ang depensa at mangmang sila. Biglang napagtanto ng baron. Ang demonyo at ang immortal ay nasa harap niya. Biglang mula sa kung saan, isang palaso ang dumapo sa lig ng baron. Ngunit ordinaryong palaso lamang iyon. Hindi siya kayang patayin. Kumilos ang baron at lumipad patungo sa pinagmulan ng palaso. Tinulak niya ang mamamana at pinigilan ito sa lupa. Natakot ang mamamana. Mabuti na lang at dumating agad ang dalawang detektib. Inawat nila ang baron bago siya makagawa ng anuman. Nang siya sa atin ang lalaki, napagtanto ng mga detektib na hindi siya ang salarin. Kararating lang niya mula sa Alemanya. Dumating siya para maghiganti. Narinig niyang napatay ng baron ang kanyang kaibigang si Hugo na nagtangkang pumatay dito. Ngunit hindi niya alam na may dalang patpat na pilak si Hugo. Kaya pinalaya siya. Hindi siya ang salarin. Ang tunay na salarin ay ayon sa deduksyon ni Rindo. Kinailangan nilang bumalik sa kastilyo upang ipahayag ito. Nasa silid-aklatan ng lahat. Nakaupo at nakikinig kay Rindo na nagsimulang lutasin ang kaso. Muling inalala ni Rindo ang 7 hinala. Una, bakit hindi nagising si Lady Hana gayong sensitibo ang pandaman ng vampira? Ikalawa, bakit pinasok ang bahay sa hating gabi gayong mas malakas ang vampira sa gabi kaysa araw? Ikatlo, bakit iniwan ang bote ng banal na tubig gayong maliit at madaling dalhin? Ikaapat, bakit alam ng salarin ang eksaktong kinaroroonan ng patpat na pilak at ang schedule ng babae? Ang salarin ay pamilyar sa bahay at sa gawin ng pamilya. Ikalima, bakit ibinalik ng salarin ang patpat sa imbakan? Ang 5 puntong ito ay sapat upang patunayang taga-bahay lamang ang maaaring salarin. Ika-6, ang tunog na hindi narinig ni Numan sa bahay. Ang tunog ng pagtulos ng patpat sa dibdib ng biktima. Mas malakas ito kaysa tunog ng pako. Dito tinanggal ni Rindo ang ilang posibleng senaryo. At nagkonklusyon, ang ginamit na sandata ay hindi patpat na pilak, kundi ibang bagay na kapareho ng laki. Ang paggamit ng martilyo upang itulos ang patpat na pilak ay gagawa ng ingay, parang tunog lamang ng babae habang nag-aayos ng muebles. Hindi ito magdudulot ng hinala. Ngunit pinilit pa rin ng salarin na hindi gumamit ng martilyo dahil ang ginamit niyang sandata ay mas marupok kaysa pilak. Kapag tinamaan ng martilyo, mababasag ito. Ikapito, ang bote ng banal na tubig na iniwan. Madumi sa loob. Ipinapakitang hindi ito tunay na naglaman ng tubig, kundi huwad na ebidensya. Gayunpaman malinaw ang bakas ng banal na tubig sa katawan ng biktima. Samantalang walang laman ng bote. Ang dahilan ay iyon mismo ang sandata. Ang ginamit na sandata ay patpat na yari sa nagyelong banal na tubig. Matapos ang krimen gamit ang patpat na yelo, sinira ng salarin ang kandado ng imbakan. Nang pumunta ang baron upang kunin ang baril, ibinuhos niya ang dugo ng biktima sa patpat na pilak upang lumikha ng huwad na ebidensya. Matapos ang malinaw na pagsusuri, tumingin si Rindo kay Shinichi at nagtanong, alam ba niya kung ano ang ibig sabihin nito? Sumagot ang pangunahing tauhan ng mapahiwatig na salita. Sinabi niyang nais ng salarin na magdaya upang lumikha ng huwad na oras ng krimen. Ang pagtukoy sa tunay na oras ng krimen ay nagbawas ng mga pinaghihinalaan.
Batay sa 5 kondisyon na inilahad ni Rindo, maaring alisin ang lahat ng iba pa at tukuyin ang salarin. Una, kakayahang gawin ang krimen mula alas 2:30 hanggang 1:00. Ikalawa, makagawa ng alibi mula 1:00 hanggang 1:30. Ikatlo, may ilang minuto ng kalayaan upang maitapon ang patpat sa imbakan matapos ito suriin ng baron. Ikaapat, sapat na lakas upang itulos ang patpat sa dibdib ng babae. Ikalima, sapat na bilis upang tapusin siya ng hindi nagigising. Sa tatlong unang kondisyon, maaring makitid ang listahan ng pinaghihinalaan. Ngunit sa ikaapat-ikalima, lumitaw ang tunay na salarin. Ito ay ang nakababatang anak. Marin niyang iginit na hindi siya ang salarin dahil hindi niya mahahawakan ang patpat na pilak ng hindi nasusugatan. Ngunit agad na ibinunyag ni Rindo ang kanyang panlilinlang. Ang mga vampira ay mabilis maghilom. Pinuputol niya ang nasunog na mga daliri gamit ang dekorasyong espada sa kanyang silid at agad na nakabawi. Nang marinig ito, halos mabaliw ang nakababatang kapatid. Sumugod siya upang patayin ang dalawang detektib at patahimikin sila. Ngunit hindi siya kayang tapatan ni Shinichi. Nahuli siya agad paglusob pa lang. Napasimangot si Rindo. Sinabi niyang hindi pa siya tapos magsalita bago ito nagpakita. Inutos niyang buhatin ni Shizuku ang hawla. Si Shinichi ay nakipaglaban sa nakababatang anak ng baron. Hindi siya nagaksaya ng oras. Inihagis niya ang binata palabas ng bintana. Tumalon din siya palabas. At binalaan ang binata. Kung sasaktan niya si Rindo, magiging napakahirap nitong resolbahin. Sa aklatan, ibinunyag ni Rindo ang plano ng nakababatang anak. Isang planong inisip niya mula pa 1 linggo bago. Nakipag-ugnayan siya kay Hugo upang patayin ang kanyang ama at kunin din ang patpat na pilak mula dito. Maingat din niyang ninakaw ang banal na tubig sa simbahan tuwing kasama ang ama. Pagkatapos ay pinagyelo niya ito sa anyo ng patpat at inatake ang kanyang ina. Ibinunyag din ni Rindo ang motibo ng krimen, ang kanyang galit sa mga tao at ang pagtutol sa pakikipag-alyansa. Habang nagsasalita si Rindo, lalo pang nadurog ang baron. Bumagsak siya sa kawalan ng pag-asa. Hindi alam ang gagawin. Pinayuhan siya ni Rindo na kumalma, na si Shinichi ang bahalang humawak ng lahat. Samantala, binubugbog ni Shinichi ang nakababatang anak. Patuloy pa rin ang kapatid sa kanyang paninindigan. Sinabi niyang lahat ng nilalang ay pantay, ngunit ang mga vampira ay nakahihigit. Upang matauhan siya, pinagana ni Shinichi ang kanyang anyo bilang tagapuksa ng demonyo, at binigyan siya ng ilang suntok na nagpabalik sa wisyo. Ipinakilala niya ang sarili bilang kalahating demonyo. Sinanay sa unit ng mga ngaso ng halimaw sa hapon, sa panahon ng pagpapaalis sa mga nilalang ng kababalaghan. Nang marinig ito, napagtanto ng aroganteng kapatid na hindi na siya pwedeng magmatigas. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay hindi na naghihilom. Kahit sunod-sunod ang kanyang pag-atake, hindi niya kayang baliktarin ang laban. Ngunit patuloy pa rin siyang nagyayabang. Sinabi niyang nakahihigit siya sa iba. Ang natanggap niya kapalit ay isang malakas na sipa mula kay Shinichi. Sa loob ng bahay, nagulat ang baron sa mga naganap. Inakala niyang ang mga ideal ng kanyang asawa ang magtutuwid sa pamilya. Ngunit ito pala ang nagtulak sa kanila tungo sa trahedya. Habang paalis na upang magpaalam, lumapit ang mamamahayag na si Annie. Nais niya ng panayam. Nagbigay din ng ilang salita si Rindo sa baron tungkol sa pagsisimula muli ng kanyang buhay dahil isa rin siyang immortal. At tinanong niya kung nakita na nito ang lalaking may pamalo na may inukit na M. Sagot ng baron, umalis na ito nung nakaraang linggo. Agad namang nagtanong si Annie kay Shinichi tungkol sa kanyang iniisip sa kaso. Ngumiti lamang siya at sinabing 3 beses nang nawala ng asawa ang baron. At matapos ang pagkamatay ng pangatlong asawa, siya naman ang kasunod. Samantala si Eric, ang multo ng opera, ay nakatali sa marangyang barko. Ang nagtali sa kanya ay ang guwapong dilag na magnanakaw, si Lupin. Ang layunin ng nakabibighaning magnanakaw ay imbitahin siyang makilahok sa pagnanakaw ng hiyas sa huling gabi bago ang pagtatapos. Sa mansyon ni Phileas 4, isang alamat na hindi mapasok. Lalo pang naging komplikado dahil naroon din sa Londres si Sherlock Holmes. Gagawin nitong halos imposible ang operasyon. Ngunit punong-puno ng tiwala si Lupin. Sinabi niyang magtatagumpay siya. Nang marinig ito, pumayag si Eric na sumali sa imposibleng misyon. Ang guwapong magnanakaw ay nagpadala ng bukas na sulat sa mansyon ni Phileas. Umapela ito sa maraming detektib na pumigil sa kanya. At siyempre, hindi maaring mawala ang magkasamang detektib mula sa silangan. Ang 3 miyembro ng pangkat ng detektib ay nagtungo sa tindahan ng pamalo. Nakipag-usap sa may-ari ng tindahan. Masayang nagtatanong ito tungkol sa mamimili. Akala niya ay makabenta na siya.
Ngunit nang iangat ang hawla at lumitaw ang ulo ni Rindo, nagulat siya ng labis. Nanlabo ang kanyang mga mata at nawala ng malay. Kinuha ng tatlo ang talaan ng customer mula sa tindahan at masayang umalis. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang biglang humarang ang dalawang nakamaskara. Hiningi nila na isauli ang talaan ng customer. Nagulat ang tatlo at nagtanong kung sila ba ay pulis. Ngunit sinagot silang hindi. Wala raw kakayahan ng pulis na tapatan sila. Naramdaman ang paparating na laban. Inutusan ni Shinichi si Shizuku na hawakan ang hawla. Siya ay naghanda para sa labanan. Nagtindig ang dalawang panig, ngunit biglang tumunog ang sipol ng pulisya. Totoong mga pulis ang dumating. Lahat ay inaresto at dinala sa himpilan. Sa karwahe papunta sa istasyon, kasama nila ang dalawang magkapatid na aresto sa maliit na pagnanakaw. Laking gulat, hindi lang si Rindo ang marunong magbigay hinuha. Pati ang lalaking na aresto ay nahulaan din. Ang ninakaw ng dalawang magnanakaw ay porselanang banga, at lumitaw na ito ay sina Sherlock Holmes at ang kanyang katulong na si Watson. Pareho rin silang inanyayahan ng pamilya ni Phileas upang lutasin ang kaso. Sa tabi ni Rindo, lumitaw ang isang kakaibang lalaki. Siya ay isang salamangkero. Biglang dumating ang isang mapang-akit na babae. Binati niya ito, at binati rin ang lalaking may pamalo na may inukit na M. Tinawag niya itong professor. Ang karwaheng may dalang mga bilanggo ay dumiretso sa tarangkahan ng bahay ni Phileas. Bumaba ang pangkat na binubuo ng 4 na detektib at pumasok sa mansyon. Agad napansin ng matalinong detektib na si Sherlock. Upang makapasok sa bahay, kailangan munang tumawid ng tulay. Sa loob ng bulwagan, ang silangan at kanlurang panig ay kapwa parang museo. Naglalaman ng mga bagay na nakolekta ng may-ari ng mansyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gitna ng mga yaman mula sa iba't ibang lugar, hindi maiwasang magtanong ang mga detektib kung ano ba ang bagay na mahalaga upang ipagsapalaran ni Lupin ang lahat. Samantala si Lupin at ang kanyang katulong na si Eric ay nag-usap tungkol sa plano ng pagnanakaw ng diamante. Maingat na binanggit ni Eric ang 4 na detektib at ang hawla na kanyang nakita sa mansyon. Ngunit si Lupin ay tuwang-tuwa lamang sa pagkikita sa babaeng detektib. Pinagalitan siya ni Eric dahil sa pagpapadala ng liham. Ngumiti lamang si Lupin ng misteryoso. Sinabi niyang iyon ay isang anyo ng paggalang. Lumitaw si Ginong Phillips at ngumiti. Magalang niyang binati ang mga detektib. Kalma ang kanyang asal kahit nakita ang ulo ni Rindo na wala ng katawan. Madali niyang naunawaan kung bakit sila kilala bilang mga detektib na dalubhasa sa investigasyon ng mga halimaw. Sinabi rin niyang si Lupin ay may kapangyarihang mapanira na parang tunay na halimaw. Angkop ito sa kasanayan ng mga detektib. Ngunit si Sherlock Holmes ay hindi kumbinsido. Para sa kanya, sobra naman ang pag-upa ng dalawang detektib laban kay Lupin. Sumagot si Rindo at nagsabing siya lamang ay sapat na upang lutasin ang problema. Hindi nagpatalo si Holmes at tinanong ng sarkastiko kung paanong isang ulong pugot ay may kapangyarihan upang humawak ng kaso. Mabilis na tumugon si Rindo. Sapat na ang utak upang maging detektib. Ang palitan ng salita ay naging matindi. Nakalimutan ni Holmes ang kanyang tungkulin. Kaya pinaalala siya ni Dr. Watson na magtanong ukol sa kaso. Sa liham ni Lupin kay Phillips, malinaw ang nakasaad. Pupunta siyang magnakaw ng night jewel sa pagitan ng 11:00 at 11:30 ng gabi sa ika-19 ng Enero. Ang hiyas ay isang 80 karat na itim na diamante. Hindi pa kailanman naipakita sa publiko. Itinatago ito sa silong ng mansyon. Ang lugar ay napapalibutan ng tubig. Ang lahat ng panig ay naliligid ng mga ilog at kanal. Lalo na ang timog na may 5 piye na kanal sa ilalim ng lupa. Sapat ang laki upang makadaan ang isang tao. Agad na inutusan ni Holmes ang butler na harangan ang lagusan ng kanal. Bukod pa sa 20 guwardiya at 80 pulis, naroon din ang pangkat ng mga detektib. Kasama rin si Inspector Nom mula Pransya at 2 kinatawan mula sa Lloyd's Security Consulting. Nang mabanggit ang dalawang ito, tila nainis si Lupin. Ang kumpanyang iyon ay may 200 taong kasaysayan. Walang kinatatakutan. Gumagamit ng ganap na kapangyarihan upang protektahan ang ari-arian ng kanilang kliyente. Mayroon silang 7 kinatawan na nakasuot ng puti at may mga code name tulad ng clown. At tinutukoy ayon sa antas ng lakas. Si Lupin ay minsan nang nakatagpo kay numero 6 at muntik ng ikapahamak ng kanyang buhay. Sa araw na iyon, ang dumating sa bahay ni Phileas ay sina numero 5 Renho at numero 7 Fatima. Hayagang ipinakita ni Renho ang kanyang pagkainis kay Rindo at kay Shinichi. Dahil hindi sila tao, at sila rin ang pinakamalaking banta sa mga kumpanyang pangsiguro.
Ngunit napansin ni Shinichi na si Renho bagaman mukhang magaspang ay tila iniiwasang bumaba sa silong. Kailangan pang makiusap at hilahin siya ng dalaga na si Fatima. Habang tumatawid sa tulay patungo sa maluwag na silong, nagsimulang magbukas ng pinto ang dalawang gwardiya. Ginamit ni Ginoong Phillips ang kanyang sikreto upang tuluyang mabuksan ang pinto. Ang silong na dati ay silid parusa ay ngayon tirahan ng sopistikadong kalasag ni Phileas. Nang mabuksan ang komplikadong kandado ng kalasag, lahat ay namangha. Ang diamante ay napaka-espesyal, nahoy mula ika-14 na siglo. Inukitan ng mga hiwagang salita. Pulang bukang liwayway parang dugo, ube na takip silim parang bangkay. Buwan ng gabi na nagniningning. Huwag mong tingnan ang aking pangit na anyo, sapagkat sa aking katawan ay mayroong asong gubat. Naalala agad ni Renho ang alamat ng hiyas mula sa Timog Alemanya. Doon winasak ng mga asong gubat ang isang tribo ng duwende. Ang mga duwende ay gumanti sa pamamagitan ng paglikha ng dalawang bagay. Una ay isang hindi nababasag na hiyas. Pangalawa ay isang sopistikadong kalasag na hindi mabubuksan ng kaaway. Nangakong buong tapang si Renho na poprotektahan ang hiyas hanggang wakas. Samantala sa isang samahan, ang isang pulang buhok na babae at ang kanyang mga kasama ay nainis kay Lupin. Plano rin nilang nakawin ng bagay. Sila rin ay minsan nang nakatagpo kina Rindo at Shizuku, na pagtanto ng pangkat ng detective na halos imposibleng pasukin ang silong. Naisip nilang magpapanggap si Lupin bilang isa sa mga naroroon. Inutusan ni Holmes si Ginoong Phillips na sundin ang plano. Habang si Shinichi ay nag-aalala kung may plano na ba si Rindo. Ngunit ngumiti lamang si Rindo ng misteryoso. Sinabi niyang maaaring magmukhang hangal ang kanyang plano. Binanggit niya ang pangalan ni Ishikawa Gomen. Napakurap si Shinichi at napaisip. Nagsimula siyang magdaldal tungkol sa pagkawala ng lahat ng kanyang bagahe at kung gaano kahalaga ang pagbabantay sa tahanan laban sa magnanakaw. Bago pa man magalit si Shizuku, biglang naabala si Shinichi sa tunog ng naglalako ng patatas. Tumakbo siya palabas upang bumili. Habang tinulungan ni Shizuku si Rindo na magtanong ng direksyon papunta sa Museo ng Wax. Si Dr. Watson naman ay dahan-dahang umaakyat ng hagdan at nakita si Sherlock Holmes na nakaupo at nagbabasa ng mga dokumento. Maingat na nagtanong si Watson kung abala si Holmes. Ngunit masayang sinabi ni Holmes na tapos na ang lahat ng kanyang gawain. Nagtaka si Watson kung bakit hindi nila pinag-uusapan ang plano upang protektahan ang bahay ni Ginoong Phillips ngayong gabi. Ang sagot ni Holmes ay kalmadong pananalita. Sinabi niyang ang kalaban ang nasa panig ng pag-atake at sobrang dami na ng guwardiya sa panig ni Phillips. Nagtaka si Watson at tinanong kung hindi ba nagtitiwala si Holmes sa mga guwardiya. Ngunit misteryosong sinabi ni Holmes na iyon ay usapin ng kahapon. Ngayon na iba, ngumiti siya at idinagdag na masaya siya. Ang posibilidad ng laban nila ni Lupin ay parang laro ng aheadress na talagang nakaka-excite. Ngunit naputol ang kasyahang iyon nang pumasok si Mycroft upang mag-anunsyo. Nakita niyang nakaupo si Holmes sa silya. Sa halip na batiin, inis niyang tinanong kung sino siya. Sarkastikong sagot ni Holmes, hindi mo ba nakikilala ang sarili mong kapatid? Lalong nagalit si Mycroft. Sinabi niyang bagaman magkamukha, ang nakaupo ay hindi ang kanyang kapatid. Aniya, nakita niyang nagputol ng kuko ang kanyang kapatid 3 araw na ang nakalipas. Ngunit ang mga kuko ng taong nasa harap niya ay mahahaba. Tumawa si Holmes at sinabing hindi sapat na ebidensya iyon. Ngunit may isang makakapagpatunay. Biglang dumating ang totoong Holmes mula sa pintuan. Nanatiling kampante ang nakaupo sa silya. Nagpakilala siya. Ngunit diretsahang sinabi ng nakatayo sa pinto, ikaw si Lupin, hindi ba? Agad hinubad ni Lupin ang maskara at ngumiti ng misteryoso. Samantala si Shinichi na katatapos lang kumain ng patatas ay kasama nina Shizuku at Rindo sa Museo ng Wax. Hindi niya maiwasang magtanong kung bakit kailangang bumisita sa isang museo sa Londres. Ipinaliwanag ni Shizuku na may espesyal na silid na tinatawag na silid ng hilakbot. Doon nakadisplay ang mga nakakaawang manika. Sinabi ni Shinichi na marami na siyang nakitang mukhang manika. Nagalit ang kasambahay at nag-crack ng mga kamao upang bigyan siya ng suntok. Agad siyang nagpalit ng paksa. Tinanong si Rindo kung nais itong pumunta sa bahay ni Holmes, ngunit ang natanggap niya ay katahimikan. Kinabahan siya at tinaas ang kurtina ng hawla. Biglang lumitaw ang isang asul na loro sa loob. Lumabas na maling hawla ang nakuha ni Shinichi. Dahil sa kamaliang iyon, agad siyang sinuntok ni Shizuku. Sa silid ni Sherlock Holmes, nagaganap ang isang mainit na debate. Binala ni Holmes na halos wala ng tsansa si Lupin na manalo. Ngunit hindi nagmadali si Lupin sumagot. Sa halip ay nagtanong siya kay Holmes kung alam ba nito ang gamit ng susi.
Sumagot si Holmes na ito ay upang ikandado ang isang bagay. Ngunit ngumisi si Lupin. Sinabi niyang ang susi ay para magbukas. Kumpiyansa niyang sinabi na kung kayang buksan ni Forrest, walang dahilan na hindi niya kayang buksan. Sa mayabang na mukha, nagpaalam siya kay Watson at Holmes. Nangakong muli silang magkikita. Tumalon siya palabas ng bintana. Sumakay sa karwaheng hinihintuan. Si Eric ang nagmamaneho. Magalang niyang tinanong si Lupin kung nakausap na niya si Holmes. Masayang sagot ng lalaking may gintong buhok na ginuman pa sila ng tsaa. At nakapagtanim na siya ng 2 binhi. Plano niyang magpalipas oras bago ang oras ng tren. Halos mabangga nila si Shizuku. Mabilis na huminto ang karwahe. Tumalon si Lupin. Maingat niyang tinanong kung ano ang hinahanap niya. Walang emosyon si Shizuku at nagtanong kung may nakita ba siyang hawla. Nang tumanggi ito, magalang siyang umalis. Ngunit hindi siya pinayagan ni Lupin. Sinundan siya at inanyayahan sa karwahe. Kaya naglakbay silang tatlo, si Eric ang nagmamaneho. Si Shinichi naman ay naghahanap ng hawla nang bigla niyang makasalubong si Annie. Plano nitong gumawa ng panayam. Samantala sa grupo ni Holmes, nakita nila si Eric na may kakaibang maskara. Mabilis nilang naisip na si Eric ay isa sa mga multo ng opera, ngunit hindi alam kung aling opera house. Para kina Mycroft at Watson, mas nakakaintriga kung bakit ipagsapalaran ni Lupin ang sarili upang makipagkita kay Holmes. Sagot ni Holmes, ito ang patakaran ng mga Ginoo. Walang Ginoo ang nagsisinungaling sa paraan ng paglalaro. Binalaan ni Mycroft si Holmes na mag-ingat sa 2 kinatawan mula sa kumpanyang pangsiguro. Ang tunay na layunin nila ay hindi protektahan ang diamante, kundi lipulin ang mga halimaw. Ang totoong target nila ay ang kalasag na nakakapigil sa mga asong gubat. Pagkatapos ay hahabulin nila ito upang bawiin ang kahon, ngunit ipaparatang pa rin kay Lupin ang pagnanakaw. Sa kabila ng planong ito, nanatiling kampante si Holmes. Naniwala siyang makukuha pa rin niya ang hiyas. Ngunit bago umalis si Mycroft, diretsahan siyang nagtanong kung balak ba niyang gumamit ng baritsu kapag napahamak. Nag-usap si Watson at Holmes kung mapagkakatiwalaan ba nila ang 2 detektib mula sa silangan, dahil posible rin silang patayin ng mga tauhan ng kumpanyang pangsiguro. Naalala ni Holmes ang immortalidad ni Rindo. Biglang napatigil ang taong may hawak ng hawla. Nadiskubre niya si Rindo at nabitawan ang kanyang ulo diretso sa kalsada. Biglang may karwaheng dumaan. Nadurog sa 2 ang ulo niya. Bumalik ang 2 magnanakaw na dati nilang nakasalubong. Nakita nila itong muling nabuo mula sa 2 hati. Maingat na humiling si Rindo ng sakay. Ngunit may masamang balak ang 2. Pinilit nila siyang sumakay sa karwahe. Sa sandaling iyon dumaan ang karwahe ni Shizuku. Nakita niya ang ulo ng kanyang Panginoon na gumugulong sa likod. Agad silang lumiko kasama sina Lupin at Eric upang habulin ito. Sa oras na iyon, sina Shinichi at Annie ay kararating lamang sa hawlang walang laman. Nakita ni Shinichi ang karwaheng may dalang ulo ni Rindo at ang karwaheng humahabol dito. Agad siyang tumalon sa bubungan. Sinundan ni Annie na mabilis na humiram ng bisikleta ng isang matanda. Hindi nagtagal at naabutan ni Shinichi. Tumalon siya pababa sa karwahe ng magnanakaw. At ibinalik si Rindo sa hawla. Diretso bumagsak sa lupa ang 2 magnanakaw. Eksaktong dumating ang karwahe ni Shizuku. Na makita nila ang mukha ng kasambahay, iniwan nila ang kanilang ninakaw at tumakbo palayo. Dumating si Annie sakay ng bisikleta upang tulungan buhatin ang hawla ni Rindo. Lumingon si Rindo kay Lupin at tinanong kung sino siya. Ngunit sagot ni Lupin, hindi siya karapat dapat pangalanan ng sarili. Gayunman, batay sa kasuotan na gaya ng kay Holmes, agad nahulaan ng immortal na siya ay si Lupin. Gaya rin ng hulang iyon, nang marinig ni Lupin ang mga pangalan ng naroroon, nahulaan niyang sila ang sugo ng hawla. Ngumiti siyang misteryoso. Sinabing napaka-interesting ng araw na ito. Ang makaharap ang 2 detektib na ipinadala upang hulihin siya. At ipinakilala niya si Eric. Tinanong din niya ang tungkol sa 2 kasama ni Rindo, ang kasambahay na si Shizuku at ang tagapuksa ng demonyo na si Shinichi. Buo ang kumpiyansang sinabi ni Shinichi na mas malakas ang tagapuksa ng demonyo kaysa kay Lupin. Nang marinig ito, naghagis si Eric ng supot ng mga makinang marmol. Agad tinapakan ni Lupin ang mga iyon. Ginamit bilang laruan laban kay Shinichi. Ngunit sa halip na tirahin ng marmol, dumulas si Lupin dito. Pinakilos niya ang mga iyon ng sobrang husay. Mabilis siyang lumapit upang umatake. Akala ni Shinichi ay madali itong matatalo. Ngunit bago siya makaganti, tinamaan siya ng 3 marmol sa ulo. Sinundan pa ito ng isang suntok. Agad siyang nawala ng malay. Ngumiti si Lupin at binalaan si Rindo na huwag nang makialam.
Saka siya sumakay sa karwahe at umalis. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong naging matatag si Rindo. Tumungo siya sa bahay ni Forrest at sinabing ito ay paghahanda para sa darating na laban. Sa halip na bumaba sa silong kasama ni na Holmes at ng mga gwardiya, pinili ng grupo ni Rindo na umakyat sa tore ng bantay. Ang dalawang kinatawan mula sa kumpanyang pangsiguro ay nais umakyat din sa itaas. Ngunit agad silang kinutya ni Holmes. Tinanong kung gagawin ba nila ito upang mas mapadali ang pagkuha ng bato ni Lupin. Iginiit ng dalawang empleyado na nais lamang nilang protektahan ang ari-arian. At saka sila umalis matapos makumpirma kay Ginong Phillips na ang bato ay nasa loob pa rin ng kalasag. Sinimulan ng mga guwardiya ang pagsasara ng pinto ng silong. 5 tao ang nakaupo sa paligid ng kahon. 50 minuto bago ang itinaktang oras ng pagnanakaw, isang malakas na ingay mula sa bulwagan ang umagaw ng atensyon. Maraming guwardiya ang lumingon sa silong. Kinuha ni Holmes ang kanyang baril. Pinutok niya ito sa lahat ng kandado ng pinto. Alam niyang kayang buksan ni Lupin ang anumang kandado. Kaya kung walang kandado, wala siyang mabubuksan. Eksaktong 10:55, sobrang tensyonado. Hiningi ni Ginong Phillips kina Watson at Holmes na hawakan ang kalasag gamit ang kanilang mga kamay. Kumakabog ang orasan. Eksaktong 11:00 ng gabi, niyanig ng lindol ang buong silid. Dumaloy ang malamig na tubig mula sa siwang ng bentilasyon. Naging desperado si Holmes. Hindi siya makalabas o makapagtanggol sa kalasag sa ilalim ng tubig. Nahulog siya sa patibong ni Lupin. Sa kanyang sinabi na kayang buksan ang anumang kandado, ngayon siya mismo ay hindi makatakas mula sa kwartong unting nilalamon ng tubig. Tumakbo ang mga gwardiya at humingi ng tulong sa dalawang empleyado ng kumpanyang pangsiguro. Inatasan ni numero 5 Renho si numero 7 Fatima na bumaba at tumulong. Siya naman ay mananatili upang ipagpatuloy ang misyon. Nagpakawala ng mga palaso si Renho, tumagos sa matibay na tarangkahan, lumilikha ng malalaking siwang upang makalabas ang tubig. Bumagsak ang pintuang deforming. Lumabas ang tubig at nailigtas ang mga buhay sa loob. Ngunit nang matuyo na ang silid, wala na ang kahon. Eksaktong 11:30 ng gabi. Ito rin ang ika-11 pagkatalo ng inspektor laban sa magnanakaw na ito. Sa kawalan ng pag-asa, iminungkahi ni Fatima na kung haharangan nila ang tulay, maari pa nilang mahuli si Lupin. Dahil sa ganitong silid, maaring hindi nakalabas ang magnanakaw. Ngunit habang naglalakad ang grupo sa tulay, nanatiling malalim ang pag-iisip ni Holmes. Sa sala, lahat ay nakabalot ng kumot. Biglang itinulak ni Holmes ang inspektor at iginapos. Laking gulat ng lahat. Ipinaliwanag ni Holmes na magaan maglakad ang matabang inspektor sa tulay dahil peking tiyan lang ang dala. Nabigla ang impostor na inspektor na natukoy siya ni Holmes. Mula pa sa simula itinanim na niya sa isip nito na ang kanyang disguise ay nasa ilong at baba. Ngunit nakilala pa rin siya. Bukod doon, nilinlang niya ito nang sabihing nasa kalasag pa rin ang diamante. Ngunit ang toong kalasag ay inilabas na kaninang umaga ng kasambahay. At ang diamante ay nasa kahong gamot sa bulsa ni Watson. Agad siniyasat ni Watson ang kanyang bulsa. Ngunit wala na roon ang kahon. Nasa kamay na ito ni Lupin. Kumaway ang guwapong magnanakaw. Biglang kumislap ang gintong liwanag sa silid. Tumakas siya patungo sa salaming greenhouse. Sinalubong siya ng kanyang katulong na si Eric, buhat ang pilak na kalasag. Sa sandaling iyon, nagkukwento pa si Shinichi tungkol kay Ishikawa Goman. Isang tanyag na magnanakaw na pinakuluan hanggang mamatay, na naging dahilan upang magiganti ang kanyang mga kapatid. Ninakaw nila ang lahat ng palayok sa lungsod. Ngunit natakot ang isang nagtitinda ng beans. Baka manakaw ang kanyang palayok. Natulog siya sa loob nito at naghintay. At sa huli na huli ang mga magnanakaw. Gaya ng kuwentong iyon, nang mabuksan ang pilak na kalasag, naroon ang ulo ni Rindo. Sumigaw siya, narito na sila. Sa sandaling iyon, natukoy ng ating pangunahing tauhan ang posisyon. At dumiretso siyang sumugod sa dalawang guwapong magnanakaw. Lumabas na nung hapon ay napagkamalan ni Lupin si Annie bilang ang sugo ng hawla. Kaya hindi niya naisip na maari siyang magkasya sa loob ng kalasag. Nang malaman ni Rindo ang maling akala ni Lupin, inutusan niya si Shinichi na magpanggap na talo. Napasubo ngayon si Lupin. 1-2. Tumakas si Eric na parang hayop sa 4 na paa. Ngunit lalong naging mapanganib ang sitwasyon nang lumitaw si numero 5 Renho. Bumulong siya sa sarili, isang master thief, 2 halimaw at isang diamante. Isang hiwa para sa bawat isa at ang diamante ay makukuha. Biglang sumabog ang isa pang bomba. Bumagsak ang tulay at nakulong ang lahat. Agad nilinaw ni Lupin na hindi siya ang may gawa. At tama, hindi yon gawa ni Lupin.
kundi ng isang grupo na pinamunuan ng matandang may pamalo na may ukit na titik M. Agad nilang pinatumba ang isang pulutong ng mga guwardiya. Nagtakbuhan ng iba sa gulo. Ang grupong ito na binubuo ng kapatid na may hikaw na si Elater, si Lady Camilla, si Victor at si Jack ay sumunod sa matandang may pamalo sa labanan. Pinaslang nila ang lahat ng guwardiya. Malinaw ang kanilang paghahati ng gawain. Si Jack sa silangan, si Victor sa kanluran, kasama sina Professor Baton, Alistair at Camilla bilang pain. Nang sinimula nila ang plano, tanging sina Elater at Camilla ang naiwan. Pumasok ang ilang guwardiya upang magbabala, ngunit bago sila makapagsalita, nilipol na sila ng dalawa. Nainis si Camilla nang madumihan ang kanyang damit ng dugo. Kahit isa siyang vampira, inatasan niya si Elater sa kanluran at siya na may tutungo sa silangan upang magmasaker. Ngunit ilang hakbang pa lang, napansin niya ang isang kasambahay na nanginginig sa sulok. Nangako siyang bibigyan nito ng ligaya hanggang sa kamatayan. Marahan niyang kinagat ang lig at sinipsip ang dugo. Hanggang sa tuluyan itong mamatay. Sa kabilang silid, kasama si Shinichi, napansin ni Lupin ang ilegal na pagpasok. Ngunit hindi pinansin ni Shinichi at Renho. Sumugod silang dalawa na parang gutom na tigre. Itinusok ni Renho ang espada diretso kay Lupin. Ngunit mabilis itong naiwasan. Naiwan si Shinichi sa harap. Ngunit sa kanyang husay, tumalon siya at sinipa si Renho hanggang lumipad. Agad bumangon si Renho at muling sumugod. Dinampot niya ang espada at umatake. Habang umiiwas, naalala ni Shinichi na ang pangunahing bida ngayong gabi ay si Lupin. Naisip din yon ni Renho at mabilis na sumugod kay Lupin. At humiling ng diamante. Hawak ni Lupin ang diamante na parang duwag. Akala ng lahat tapos na. Ngunit itinapon niya ang diamante sa butas ng kisame. Gumulong ito sa bubungan. Samantala tumakas si Lupin gamit ang kanyang teknik at aliw. Tumakbo sina Renho at Shinichi upang habulin ang mamahaling bato. Eksaktong dumating sina Holmes at Watson. Ngunit kinutya sila ni Rindo na huli na sila ng isang hakbang. Ipinaalam ni Holmes ang tungkol sa 5 sumalakay. At humiling si Rindo na isama siya dahil kilala niya ang grupong iyon. Nagtatago si Eric, ngunit natuklasan ni numero 7 Fatima. Kasama pala siya sa listahan ng target. Kahit hindi siya nagpakilala, aatakihin pa rin siya ni Fatima gamit ang banal niyang pana. Dumaan ang mga palaso sa dilim. Halos tamaan si Eric, ngunit magaling siyang umiwas. Tumalo ng Phantom ng Opera, ngunit tinamaan siya ng palaso sa likod. Sa panig ni na Holmes, sobrang tensyonado. Naggalat ang mga bangkay ng guwardiya. Isang naghihingalong guwardiya ang humingi ng tulong, ngunit sinunog ng buhay. Ang gumawa nito ay si Elater mismo. Nakilala niya sina Holmes at Watson, ngunit hindi alam kung sino si Rindo. Nakilala rin siya ni Holmes bilang isang ereheng salamangkero. Kilala sa mga ritual na mararahas. Kasalukuyan siyang kasapi sa mabangis na grupong 5. Wala talaga siyang interes sa diamante. Mas sabik siyang harapin at patayin si Holmes. Agad siyang nagpaputok ng mga karayom sa kalaban. Kumuha si Holmes ng piraso ng balat. Inamoy ang pampatulog. Nahulaan niyang ginagamit nito ang 2 hinlalaki bilang sandata. Matindi ang labanan. Tuwa-tuwang nais siyang patayin ni Elater. Sa silangan, nakatagpo si Lady Camilla ng isang detective na parang tiyo. Binigyan niya ito ng tansong candy. Ibinato pabalik ng babae ang nabasag na candy. Ngunit mabilis na naghihilom ang sugat. Nang akala'y katapusan ng tiyo, biglang dumating si Shizuku. Sinipa niya si Camilla. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, malamig na nagtanong si Shizuku kung nakita ba niya ang phantom na si Eric. Nang sagot ay wala, humiling siyang umalis agad. Ngunit pinigilan siya ng babaeng palaaway. Bagaman magalang na humiling si Shizuku na kailangan niyang sumunod sa utos ni Rindo upang hanapin ang phantom, nagbanta si Camilla laban kay Rindo. Wala nang nagawa ang kasambahay kundi sumabak sa laban. Samantala, ang diamante ay nahulog kay Lupin, ngunit agad siyang nakahawak. Pareho namang hindi nakapagpigil sina Renho at Shinichi. Nagtagpo sila sa ere at nagagawan sa diamante. Mga suntok at sipa na punong-puno ng galit at init. Sa gitna ng palitan ng galaw, lumipad palabas ang diamante mula sa bibig ni Shinichi. Gumulong ito papunta sa madilim na sulok ng silid dasalan. Pumasok si Lupin sa parehong silid kasama si Shinichi, humiling ng tigil laban. Nais makipagtulungan upang tapusin si Renho na hindi kaaya-aya. Si Shinichi ang gagamitin bilang pain. Si Lupin naman ang ambush mula sa ikalawang palapag. Dumating si Renho at nagdadaldal tungkol sa pagdidisinfect ng bato. Dahil nadikitan ito ng laway ni Shinichi, na ikinatuwa ni Shinichi, nagkuwento siya tungkol sa dati niyang kakilala na sobrang linis at palaging nagmumura ng ganoon. Isang araw naglalakad ito at natapunan ng dumi ng ibon sa ulo.
Biglang ibinagsak ni Lupin ang malaking mesa. Tumama diretso sa ulo ni Renho. Naging walang malay, ngunit alam ni Lupin na hindi iyon sapat upang patumbahin siya. Sa kabilang panig, si numero 7 Fatima ay napahamak laban kay Eric. Wala siyang marinig mula sa Phantom. Tinamaan siya ng sinag at nabagsak. Tumalon agad si Eric upang tapusin siya. Samantala si Shizuku ay nahihirapan laban kay Camila. Hindi gumana ang mga taktika. Ngunit hindi kailangan ng taktika kung diretsong umatake si Shizuku. Nabaling ang laban, wala nang nagawa si Camila kundi umiwas sa mga atake ng bayoneta. Pumutok ang kasambahay ng bala. Tinamaan si Camila sa balikat ng pilak na bala. Hindi na siya makapaghilom. Balak sanang tapusin ni Shizuku si Camila. Ngunit nagbago ang sitwasyon. Nagawang dampian ni Camila ng labi ang katawan ng kasambahay. At ginamit ang lason upang makontrol siya. Walang nagawa si Shizuku kundi mapanood si Camila habang lumalapit. Magkahawak ang mga kamay, nagsasalita ng mga papuri. At tinatawag siyang matamis na pagkain. Sa panig ni na Elater at Holmes, matindi ang putukan. Bumaril at nagpakawala ng mga karayom na may lason. Ngunit kinapos sa bala sina Holmes. Samantalang walang katapusan ng mga karayom ni Elater. Habang nag-uusap si Holmes at Watson tungkol sa plano, nagkakape pa si Elater at nakikipagkuwentuhan kay Rindo. Nais niya ang diamante dahil gusto niyang hanapin ang mga asong gubat upang magdagdag ng kasapi sa kanilang malupit na grupo. Nagsalita rin si Rindo tungkol sa pagkawala ng kanyang katawan at diretsahang sinabi ni Elater na nasa kanila ang katawan nito. Bago pa makasagot si Rindo, biglang umatake si Holmes gamit ang Baritsu. Tinamaan si Elater ng sarili niyang lason. Nakagat siya at nalason ng sariling karayom. Sasamantalahin na sana ni Holmes ang pagkakataon upang tapusin siya. Ngunit biglang bumagsak ang pader. Dumating ang lalaking may pamalo. Si Professor James Moriarty. Samantala kay Shinichi, bumagsak ang kisame ng silid dasalan. Kasama si numero 5 Fatima na bumagsak upang sumama kay numero 7 Renho. Akala ng lahat sapat na ang dami nila. Ngunit biglang pumasok si kapatid Jack mula sa bintana. May dalang kakaibang kapangyarihan na parang lahat ay nalunod sa dugo. Walang salita, tinarget ni Jack si Fatima ng mga nakamamatay na suntok. Tinamaan din si Renho at dumikit sa pader. Sa sitwasyong iyon, hindi na naglakas loob sina Lupin at Eric na manatili. Iniwan nila ang diamante at mabilis na umatras. Naiwan si Shinichi upang harapin si Jack. Sa kabilang panig, muling nagtagpo si Rindo at ang kumuha ng kanyang katawan. Ang matandang may pamalo, si James Moriarty. Alam niya ang lahat tungkol sa kanya, sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa hawla. Tungkol sa dalawang kasama niya, ang katawan ng Immortal ay nasa kanyang kamay. At wala siyang balak isauli. Isang mahalagang specimen ito. Nagtatag siya ng bagong samahang kriminal. Pagkatapos ng 8 taon ng pagtipon, pinagsama ang pinakamapanganib na halimaw sa buong mundo. Agad na inilagay ni Victor ang upuan para sa Emperador Criminal James. Umupo siya ng maluwag at nagsimulang magpaliwanag ng kanyang pagbabalik. Isang dating mag-aaral ang gustong magpatanim ng halimaw sa katawan upang maging mas malakas kaysa sa tao. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Jack the Ripper. Ang kasalukuyang nakikipag-usap kay Shinichi. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, agad silang nagsalpukan. Napagtanto ni Jack na nakita na niya si Shinichi dati. Samantala, ipinagmamalaki ni James ang kanyang mga eksperimento. Nagpunta siya sa hapon upang manghuli ng dalawang nilalang, mga demonyo at mga immortal. Tungkol sa mga demonyo, matagumpay niyang naipatanim ang mga hybrid. Kahit karamihan ay hindi nabuhay, ang eksperimento ay nakapagpalakas kay Jack. Pagkatapos natagpuan niya ang natatanging immortal, si Rindo, kinuha niya ang katawan at itinanim ito kay Jack. Ngunit dahil si Rindo ay artipisyal na nilalang, nilikha mula sa ibang tao, hindi niya nakamit ang ganap na immortalidad. Tanging matinding resistensya lamang. Sunod na idinagdag niya ang katangian ng vampira kay Jack. Nagkaroon ito ng kakayahang magilom at matalim na pandama. Sa puntong iyon, naunawaan ng lahat kung bakit hinahanap niya ang diamante na umaakit ng mga asong gubat. Sa kasalukuyan, si Jack ay halos perpektong halimaw. Halos walang talo. At hirap na hirap ang ating pangunahing tauhan. Kahit anong pagsisikap, napunit pa rin ang braso ni Shinichi habang humaharang ng atake. Sandaling nagliwanag ang pag-asa ng panalo. Ngunit agad din siyang itinapon ni Jack ng ilang metro. Nagsimulang maalala ni Jack si Shinichi. Ang sugat niya sa braso ay hindi maghilom. Si Shinichi pala ang specimen numero 9, ang tanging nakatakas pagkatapos ng operasyon. At nakilala rin ni Shinichi si Jack bilang katulong ng manyakis na matandang si James. Nanlamig ang muling pagkikita nang marinig ni Jack ang sagot ni Shinichi.
Pumunta siya sa Londres upang magtanghal sa isang sirko. Umalis ang kapatid na may guhit dala ang diamante. Iniwan si Shinichi na may misteryosong ngiti. Samantala, patuloy pa ring nilalapastangan si Shizuku ng manyakis na Lady Camilla. Ngunit nang hindi siya nakatingin, ginamit ni Shizuku ang maliit na crucifix upang saksakin siya sa tagiliran. Muling naging tensyonado ang laban. Nagalit si Camilla. Nais tapusin si Shizuku na wala ng kakayahang lumaban. Ngunit biglang kumislap ang pulang paputok sa kalangitan. Iyon ang hudyat na nakamit na ni Jack ang bato. Agad umatras ang buong samahan kasama ang kanilang pinuno na si James. Ngumiti siya at ipinakilala ang samahang night party. Sinabi niyang ikinalugod niyang nakaharap sila. Natapos ang lahat at nagtipon ang lahat sa sala ni Ginoong Phillips. Malubang sugatan si Shinichi. Ngunit ngumiti siya kay Shizuku na apektado ng lason ng charm at namumula. Samantala, matagumpay na nakatakas sina Lupin at Phantom Eric sa kanal. Ginamit nila ang kalkulasyon ng antas ng tubig. Kasama nila ang pilak na kalasag na nakalimutan ni Rindo. Isang matinding pagkatalo para sa mga detective at kay Ginong Phillips. Sa kabilang panig ng labanan, nagdiriwang ang night party. Umiinom ng alak para sa kanilang tagumpay. Ngunit laking gulat nila, wala ang diamante sa bulsa ni Jack. Lumabas na ipinakita ni Shinichi ang husay ng isang bihasang magnanakaw. Ibinabalik ang bato sa tunay nitong may-ari, si Ginong Phillips. Doon natuklasan lahat kung bakit napakahalaga ng diamante. Sa ilalim ng ilaw ng UV, lumitaw ang pulang teksto. Forest of Fangs. Nagningning ito sa gitna ng hiyas. Hudyat ng paparating na madugong laban. 3 pangunahing tauhan laban sa nakamamanghang organisasyon. Night Party. 8 taon na ang nakalipas, isang grupo ng mga tao ang humahabol sa mga halimaw sa gubat. Pinagtulungan nilang itaboy ang isang asong gubat at ang kanyang anak na babae sa gilid ng bangin. Nagtago ang mag-ina sa isang tore. Pilit na pinapalma ng ina ang kanyang anak. Sa gitna ng mga sumpa ng mga tao, ngunit ang katapusan ay isang sunog na tumupok sa buong tore. Sa loob, ang imahe ng ina, mahigpit na yakap ang kanyang anak, ang mga mata puno ng puot. Sa kasalukuyan, naglalakbay sina Shinichi at ang 2 dilag patungo sa silangang Alemanya. Papunta sila sa nayon ng Willendorf na ang ibig sabihin ay malayong sigaw. Pinaghihinalaan ni Rindo na papapalit din doon ang samahan ni James. Sabik na nagtanong si Shinichi tungkol sa mga asong gubat. Kung nakatagpo na ba si Rindo ng ganoong nilalang? Sagot ni Rindo, oo, 150 taon na ang nakalipas. Taliwas sa iniisip ng lahat, ang mga asong gubat ay hindi mababangis na hayop. Sila ay mga nilalang na may katalinuhan. Kaya nilang makipag-usap sa tao at napakahusay nilang magtago. Mayroon silang 3 anyo. Tao, hayop at hayop-tao. Malaya silang makapag-anyo. Kapag nasa anyong tao, hindi sila naiba sa karaniwang tao. Maari silang saktan gamit ang ordinaryong kutsilyo. Ngunit agad nagtanong si Shinichi, mayroon bang anyo na hindi maaring masaktan ng karaniwang armas? Sagot ni Rindo, iyon ay ang anyong hayop-tao. May matalim na pandama at kasing laki ng oso. Ang balat ay kasing tigas ng bakal. Kahit bala ay hindi kayang tumagos. Napakalakas ng kanilang instinct sa pangangaso. Kaya nilang habulin ang kanilang kalaban hanggang sa dulo ng mundo. Namangha si Shinichi sa kakayahan ng mga asong gubat. Nagtanong siya kung may kahinaan ba ang mga ito. Hinala ni Rindo sibuyas, dahil ang mga asong gubat ay kahawig ng mga aso, at ang mga aso ay ayaw sa sibuyas. Habang naglalakad sila, nakatagpo sila ng isang matandang lalaki na puti na ang buhok. Naghahanap siya ng isang taong nagngangalang Luis. Sa pagbati ni Shinichi, malamig ang tugon ng matanda. Siya si Henry Mann. Naghanda siyang bunutin ang kanyang baril. Ngunit nang malaman niyang sila ay mga detektive na nagsisisiyasat ng halimaw, agad siyang nagmakaawa ng tulong. Dahil kahapon lamang may batang babae na dinukot ng asong gubat. Pagdating sa nayon ng Willendorf, sinalubong ang grupo ng malamig at nag-alinlangan ng mga tingin. Mahirap ang nayon. Walang paaralan at ospital. Bihira ang mga bisita. Ang tanging espesyal na bagay sa nayon ay isang napakagandang talon. Tinanong ni Rindo tungkol sa nawawalang tao. Ngunit gaya ng marami, napagkamala ng matanda na si Shizuku ay si Rindo. Dahan-dahan niyang ikinuwento. Isang 15 taong gulang na dalaga ang nawala nung tagsibol. Ang pangalan niya ay Nadia, panganay na anak ng pinuno ng nayon. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang bangkay sa gubat. Malubha ang pagkasira ng katawan. Hindi magagawa iyon ng ordinaryong lobo. Isang asong gubat lamang ang may kakayahan. Pagkaraan ng 4 na buwan, ang anak ng tagapag-foreman na si Finn ay nawala rin. At natagpuan sa kalunos-lunos na kalagayan.
Muli, makalipas ang 4 na buwan, isang 13 taong gulang na dalaga, anak ng manggagawa sa gilingan ng harina, ang nakaranas ng parehong kapalaran. Ang lahat ng insidente ay sa mga gabi ng tag-ulan. Sa mga sandaling lumabas ng bahay ang mga biktima. At pinakahuli kahapon si Louie. Ang kanyang sigaw ay pumunit sa gabi. Humihingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ama na si Gustav ay gumamit ng baril upang basagin ang pinto at hanapin siya. Ngunit huli na, nawala na ang dalaga. Naiwan lamang ang malaking lawa ng dugo sa kama at basag na bintana. Ang kakatwa, hindi umulan kagabi. Matapos ang mga kasong iyon, nagsimulang mag-usap-usapan ang mga taga na yon na mayroong asong gubat na nagtatago sa kanilang lugar. Kagaya ng mga naghanap noon, nagtanong si Rindo kung may naitalang kaso na dati. Mabagal na nagkwento ang matandang si Henneman. 8 taon na ang nakakalipas, mayroong asong gubat na nagkubli sa nayon. Ngunit siya at ang mga tao ay nagtaboy dito bago pa magkaroon ng biktima. Sa simbahan, narinig ang mga mura at hampas laban sa isang lalaking nagngangalang Clark. Pinaghihinalaan nilang siya ay asong gubat. Siya ay isang dayo lamang na lumuwas sa nayon. Mabuti na lang at dumating sina matandang Henryman at ang pangkat ng mga detektib. Matapos magpakilala sina Shinitsi at Rindo, naging mausisa ang mga tao sa nasa ilalim ng kurtina ng hawla. Pinayuhan ni Rindo na huwag nila itong buksan dahil matatakot sila. Ngunit dahil sa kanilang pagkamausisa, binuksan pa rin nila. Natuwa ang lahat. Lalo na si Gustav na nagbalak pang bunutin ang kanyang baril upang patayin si Rindo. Ngumiti lamang ang immortal at marahang sinabi na ibaba ang baril. Siya mismo ang lulutas sa serye ng mga pagpatay. Sa bahay ng may sakit, ngunit matalinong si Louie, pumasok sila sa kanyang silid. Wasak ang lahat. Parang dinaanan ng lindol. Nagkonklusyon si Rindo. Pumasok ang mamamatay sa pamamagitan ng simenea. Hindi kasi nagsindi ng kalan ang mga magulang kagabi. Ngunit masikip ang pasukan ng chimenea para sa isang tao. Mas madali lamang kung ito ay isang lobo, kasabay ng bakas ng hayop na naiwan. Hindi nagmadali si Rindo sa deduksyon. Hiningi niya kay Ginong Henneman na kunin ang ebidensya ng mga bakas ng ngipin sa mga dating biktima. Para ikumpara, at inutusan din niya si Shizuku na magdala ng bagay na kasing laki ng bola mula sa kanilang maleta. Nang makaalis ang matanda, bumaling si Rindo sa ina ng bata. Sinabi nito na nakakalakad mag-isa ang bata gamit ang wheelchair. Siya mismo ang nagtabi sa kanyang anak at isinara ang bintana kagabi. Ngunit ang bintanang nabasag ay dating inayos at hindi na mabubuksan. Sa sandaling iyon dumating si Shizuku. Tinulungan niyang obserbahan na walang bakas sa bubungan. Pinatunayan nitong sa bintana lamang nakalabas ang halimaw. Habang tinitingnan ni Rindo ang ilalim ng chimenea, ibinagsak ni Shizuku ang unan mula rito. Nalungkot si Shinichi nang makita ang paborito niyang unan na puno ng dumi. Napabuntong hininga siya at sinabing si Shizuku ang dapat sisihin. Ngunit marahang nagpasalamat si Rindo. Dumating si Henneman dala ang isang libro. Ipinakita ang bakas ng ngipin ng lumang asong gubat. Nang magtugma ang dalawang marka, nabahala si Rindo. Tinanggal ang teoryang ginagaya lamang ang krimen. At taliwas sa iniisip ng lahat na ang asong gubat ay nababaliw, malinaw na rasyonal ang asong gubat na ito. Kinuha niya si Louie gamit ang isang bag. Dahil basang-basa ng dugo ang kama, ngunit malinis ang landas palabas. Walang kumot ang nawala. Pinatunayan nito na may dala siyang bag bago pa pumasok. At sinira lamang ang silid upang magmukhang nabaliw. Matapos marinig ang pagsusuri ni Rindo, lalo pang nag-alala ang ama ni Louie para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ngunit sa mga ebidensya, napilitan si Rindo na sabihin na napakababa ng posibilidad na buhay pa ang bata. Nagulat at nanghina ang mga magulang ni Louie. Habang umalis ang tatlo patungo sa bahay ng punong baryo, ang tumatandang pinuno, puno ng problema, ay nagsabi, ang nayon na ito ay parang sisidlan lamang ng pagkain. Para sa mga umaakyat mula sa ilalim ng talon daan-daang taon na ang nakaraan. Malaya silang mangaso. Natatakot siyang lipulin ng nayon. Ngunit si Rindo, ang tanging iniisip ay kung naninirahan nga ba ang mga asong gubat sa ilalim ng talon. Sagot ng pinuno, ayon sa alamat, mayroong nayon sa ilalim ng talon. Ang tawag dito ay Gupenhayes. Muling nagtanong si Rindo, hindi ba ito ang Forest of Fangs? Agad nagtanong ang pinuno kung nais ba nilang manghuli ng asong gubat. Dahil kung pupunta silang hindi handa, hindi nila makikita ang mga ito. Laking gulat ng lahat nang ipakita ng mga detektibang susi ang itim na diamante. Ngunit tumanggi pa rin ang pinuno na sabihin ang paraan papunta sa Forest of Fangs. Napilitan si Rindo na makipagkasundo. Hahanapin niya ang asong gubat sa loob ng 2 araw, kapalit ng daan papunta sa Forest of Fangs. Sa kabilang panig,
Dumating din ang dalawang kinatawan ng kumpanyang pangseguro, numero 4 at numero 3. Alam ni Rindo na ang unang biktima, si Nadia, ay apo ng pinuno. Tinanong niya kung ano ang palagay nito kung bakit mga dalagita lamang ang kinukuha ng mamamatay. Walang pakialam na sagot ng pinuno, baka daw dahil mahilig ang mamamatay sa mga bata. Ngunit inanalisa ni Rindo na ang layunin ng salarin ay hindi basta pagkain, dahil malinaw na maingat itong tumitingin sa panahon at oras. Tinitigan niya ang pinuno at tinanong kung iniisip pa niyang taga-nayon ang salarin. Walang alinlangan itong sumagot. Hindi raw, dahil ang mga tao sa nayon ay normal lamang. Ang mga asong gubat ay dapat ipinanganak mula sa asong gubat. Sa nayon 3 lamang ang dayo. Si Dr. Henneman, si Engineer Clark at ang artistang si Anna. Masusi niya silang sinuri. Kahit mahirap makilala ang asong gubat sa anyong tao, hindi ito imposible. Ang paglalagay ng matitinding amoy o malakas na ingay sa tenga ay magpapakilos sa asong gubat. Sinubukan niya ito sa 3 dayo. Nanatili silang normal. Humanga si Rindo sa kaalaman ng pinuno tungkol sa mga asong gubat. Marahan pa niyang idinuktong ang mga asong gubat ay nag-aasawa at ang mga asong gubat ay nagbubuntis at nanganganak sa paraang pinapabuti ang kanilang mga gene. Kaya ang susunod na henerasyon ay mas malakas kaysa sa nauna. Ngayon, ang mga krusipis o banal na tubig ay hindi na kayang manakot sa kanila. Ang tanging paraan upang patayin sila ay barilin ng eksakto sa mga mata o bibig habang nasa anyong tao. Ngunit kung bigyan ng kaunting panahon, kapag nakamit ng mga asong gubat ang perpektong genome, wala ng paraan upang sila ay lipulin. Ang mga asong gubat na hindi tinatabla ng pilak ay ang mag-ina na napatay sa nakaraang yugto. Nalantad ang pagkakakilala ng anak at si Louie ang naging bayani, ang tagapagtanggol ng nayon. Sa bahay ni Ginoong Clark, ang lalaking nagpatuloy kay Rose, ang buntis na umalis 13 taon na ang nakalipas, natuklasan nila na sa anyong tao si Rose ay napakaganda at matalino. Nahulog ang loob ni Clark sa kanya. Isang araw bago ang pista ng tagsibol, napagkamalan ni Rose si Louie bilang sariling anak habang namumulot ng bulaklak. Nilapitan niya ito at itinuro kung makaamoy ng matinding samyo ng bulaklak, huwag ipakita ang mga tainga at buntot. Ngunit ang payong yon ang ikinapahamak ng mag-ina. Nang marinig ni Louie at sinubukan ito kay anak na si Jess, natuklasan sila at sinunog ng buhay sa tore. Kinabukasan, natagpuan ni Clark ang dalawang sunog na kalansay sa anyong halimaw tao. Tinanong ni Rindo si Clark kung sino ang palagay niyang pumatay. Iginiit niyang hindi siya at hindi rin si Henneman, kaya dapat ay ang isa pang dayo, ang pintor na si Anna. Ang batang babaeng pintor na ito ay dumating 5 taon na ang nakalipas upang iguhit ang talon. Siya ay mahusay at nagmula sa pamilyang may hilig sa sining. Di umano'y nag-aral sa paaralan ng sining. Ang kanyang bahay sa kanto ng nayon ay puno ng mga painting ng magagandang dalaga. Karamihan ay ang mga biktima dahil hiningi ng mga magulang na iguhit silang parang alaala. Nang tanungin siya ni Rindo kung may pinaghihinalaan siya, sinabi ni Anna na marahil ang lobo na may gintong balahibo. Madalas niya itong makita tuwing madaling araw at dapit hapon. Nakatira ito sa kabilang panig ng gubat. Ngunit siya lamang ang nakakakita dahil sa lokasyon ng kanyang bahay. Agad nakakita ng dalawang kasinungalingan si Rindo. Una, wala naman siyang pamilyang artista at hindi siya nag-aral sa paaralan ng sining. Ang paraan ng kanyang paghawak ng lapis uling ay gaya lamang ng isang karaniwang lapis, tanda na siya ay self-taught. Binasag ni Anna ang lapis sa kanyang kamay, ngumiti at nagsabing maaga siyang iniwan ng kanyang mga magulang, kaya nahihiya siyang banggitin ito. Ngunit totoo ang kanyang pagmamahal sa pagguhit. Mahilig siyang gumuhit ng mga bagay na nagbabago at ang mga kamakailang pagbabago ni Louie ay nagbigay saya sa kanya. Umalis ang pangkat ng mga detektib mula sa bahay ng pintor at nagtungo sa napakagandang talon. Habang namamangha, napatingin sila sa nasunog na tore. Nakikita ang mga bakas ng trahedya. Biglang nagtanong si Shizuku kung si Rose ay tumuloy sa nayon noon, saan siya unang nanuluyan. Sagot ni Rindo, marahil sa nayon ng mga asong gubat. Sa malayo, nakamasid sina Elater at ang grupo ng night party. Nang bumagsak ang gabi, nagtungo sila sa bahay ng matandang Henneman upang magtanong tungkol sa kaso. Nang gabing iyon, narinig daw ni Henneman ang sigaw ni Louie. Ngunit pagpasok niya, huli na, biglang nagtanong si Rindo kung paano itinuturing ng magulang si Louie. Bago pa makasagot, nagsuri si Rindo. Ang armrest at pedal ng wheelchair ay marurumi sa madalas na paggamit. Ngunit ang hawakan para itulak ay bago. Ipinapakita nitong hindi gaanong inaalagaan ng mga magulang ang kanilang anak.
Tinanong niya kung lumalabas ba si Louie ng mag-isa. Naalala ni Henneman isang taon na ang nakalipas, lumabas si Louie habang wala ang kanyang mga magulang. Nabali siya ang buong nayon. Ngunit makalipas ang ilang oras, natagpuan nila ang kanyang wheelchair na nakasadsad sa putikan. Nag-alala ang kanyang mga magulang kung bakit siya lumabas ng mag-isa. Ang sagot ng bata, pupunta siya sa bahay ni Ate Ana. Hula ni Henneman, gustong-gusto ng bata ang piting ng sarili sa kanilang bahay, kaya pumunta siya upang makita pa. Nang maipit siya roon, natakot siya at ilang araw na nakahiga lang. Sa mga oras na yon, abala si Shinichi sa plato ng cookies. Hindi nakatiis at kumuha ng isa. Ngumiti si Rindo na parang may naunawaan. Habang ngumunguya si Shinichi ng matigas na cookie, narinig ang yabag ng dalawang tao. Walang iba kundi ang mga empleyado ng kumpanya ng seguro, numero 3 at numero 4. Wala man lang bati, agad nilang inatake ang mga tao sa silid. Agad pinasok ko ng may team ang balat na lalaki si Henneman at iniwan ng babaeng blondeng si numero 3 Alice upang harapin ang grupo ng detektiv. Ngunit si Shinichi, mas matapang kaysa matalino, agad lumapit sa babae. Habang binubuhat ni Shizuku si Rindo upang umiwas sa mga atake. Hindi nag-alinlangan ang maitim ang balat na numero 4 na insultuhin ang itsura ni Rindo. Habang si Alice, mainit ang ulo, mabilis na nagpakilala. Nauna silang naabisuhan tungkol sa kinaroroonan ng grupo ni Rindo ni Holmes. Bagaman hindi pa sila nakakapagpahinga, napilitan na naman silang lumaban. Mabilis na nagmungkahi si Rindo ng kasunduan. Kung makikipagtulungan sila, papayagan niyang sumama ang dalawang empleyado sa pagpasok sa nayon ng mga asong gubat. Ngunit tutol si Alice. Para sa kanya, sapat nang tapusin sila at kunin ang bato. Ngunit agad na sinabi ng ating pangunahing tauhan na kung wala silang daan pababa, ang diamante ay parang simpleng bato lamang. Kailangan nilang maghintay pa ng 1 o 2 araw. Upang matupad ang kasunduan sa punong baryo, kailangang malaman ng lahat kung paano makababa sa nayon ng mga asong gubat. Matapos ang kasunduan sa dalawang empleyado ng kumpanyang pangsiguro, bumalik ang lahat sa kani-kanyang lugar. Sa puntong iyon, naiilang si Shizuku habang pinagmamasdan si Rindo at Shinichi na naghahalikan. Pagkatapos, agad niyang niyakap si Rindo at ibinalik sa hawla. Isinantabi muna ang usapin ng halik, muling tinalakay ng lahat ang kaso ni Louie. Iginit ni Rindo na ang pinakamalinaw na pahiwatig ay ang bintana. Nang marinig ito, tumayo sina Shizuku at Shinichi sa magkabilang gilid ng bintana at nasaksihan ang nakakagulat na eksena. Ang bahay ni Ana sa kabilang ilog ay napapaligiran ng mga taga-nayon na nagtatangkang hulihin siya. Sa loob, tila nababaliw na si Ana. Sumigaw si Gustav, tinatanong kung bakit kinuha niya ang kanyang anak. Sagot ng pintor, kinakain niya ang dalaga at ito'y napakasarap. Galit na binunot ni Gustav ang kanyang baril at tinutok kay Ana. Ngunit bigla siyang nagbago ng anyo, mula sa tao naging halimaw-tao. Ang kanyang katawan ay lumaki at naging isang lobo na may gintong balahibo. Pumutok si Alice ng bala pilak, ngunit walang epekto. Sumugod si Shinichi kasama si Shizuku na gumamit ng pilak na bayoneta, ngunit hindi rin tinablan. Kaya nagpasya ang ating pangunahing tauhan na mag-isa laban sa gintong balahibong asong gubat. Sa tindi ng laban, napahanga pa rin siya sa tibay ng halimaw-tao. Sumunod si Alice at muling nagpaputok. Agad nitong naagaw ang atensyon ng halimaw. Lumikha ng pagkakataon para kay Shizuku na tutukan ng mga mata nito. Ngunit sa kasamaang palad, sumablay ang bala. Mabilis na lumundag ang halimaw papunta sa hawla ni Rindo. Hindi nag-aksaya ng oras ang kasambahay. Tumalon siya, sinalo ang hawla gamit ang bayoneta at itinapon ito pabalik sa pampang. Ngunit mabilis ding nakatakas ang lobo. Sa kapalit, nahulog si Shizuku diretso sa matayog na talon. Napatili sina Shinichi at Rindo na walang nagawa. Nagbago ang eksena, isang dalaga ang nakaupo sa kawaling bakal na nakapatong sa entabladong kahoy. Tinawag siya ng matandang babae na madre, ngunit halatang buntis ang kanyang tiyan. Inaakusahan siyang pinuputol ang dugong lahi. Ang sabi ng matanda, dito lamang sila makakatakas sa panganib. Ngunit sumagot ang dalaga na maari siyang manirahan kahit saan. At kung dito lamang sila, matagal na silang nawala. Bago niya matapos ang argumento, malakas na hinampas ng matanda ang sahig. Naguho ang mga kahoy at nahulong dalaga mula sa taas. Samantala, sa grupo ni Shinichi, malungkot ang lahat sa pagkawala ni Shizuku. Lalo pang pinagdudahan ni Alice, nais pa sanang tapusin sila dahil pakiramdam niya nilinlang sila ng pinuno. Ngunit pagsikat ng bukang liwayway, tumambad ang kagandahan ng Forest of Fangs. Kinuha ni Shinichi ang diamante at pinagmasdan ito habang sama-sama silang naglakad patungo roon. Hindi lang silang apat, gumalaw na rin ang night party.
Sa kabutihang palad, nagising si Shizuku sa tabi ng isang magandang babae at isang pulang lobo. Dumating ang isang blonding dalaga na nagngangalang Nora. Nakita niyang gising si Shizuku at ginising ang dalawa niyang kasamang natutulog. Sa isang iglap, nagbago ang pulang lobo at naging isang magandang pulang buhok na babae si Vera. Nagising rin ang maamong si Kara. Nais ni Vera na tawagin ang isang nagngangalang Queen, ngunit tumutol si Nora. Dahil alam ng bata na hindi si Shizuku ang salarin na gumagamit ng baril, gayunpaman kinumpiska muna nila ang kanyang mga sandata. Si Nora mismo ang nagligtas kay Shizuku nang natagpuan siya bago matulog sa tanghali. Dinala niya ito at ipinasama sa dalawang kaibigan upang painitin siya. Nagtaka si Shizuku kung bakit tawag nila ay pagtulog sa tanghali gayong hating gabi na. Marahang ipinaliwanag ni Nora na ang gabi ng tao ay araw para sa kanila dahil sila ay mga asong gubat at si Shizuku ay nasa nayon ng mga ito. Ang nayon ay sangkot sa serye ng pagpatay na nagaganap tuwing maulang araw. Nang marinig ito, ipinakilala ni Shizuku ang detektiv na nagsisiyasat ng mga halimaw. Si Rindo ang sugo ng hawla. Sabik nagtanong ang tatlong babae kung nasaan siya. Ngunit nang sabihin ni Shizuku na paparating si Rindo mula sa nayon ng tao at malapit nang dumating, agad silang naging mapagbantay at hindi mapakali. Nais pa nga nilang palayasin siya. Ngunit nang makita ang pagkakapareho sa hilig sa tsaa, ipinakita agad ni Shizuku ang kanyang talento sa paggawa ng tsaa. Nabighani ang tatlo sa sarap ng bagong tsaa na niluto ng kasambahay. Kaya nagbukas sila ng loob at ikinuwento kay Shizuku ang kaso. Mula isang taon nang nakalipas, tuwing maulan, kada 4 na buwan, may 3 dalagitan na pinatay. Ang mga ito ay binaril direkta sa mukha. Hinanap ng Wild Beast Gang ang mga kalalakihan sa nayon, ang salarin ngunit hindi natagpuan. Dahil ang ulan ay nagtatanggal ng bakas ng amoy ng kriminal. Lahat ng biktima ay mga dalagitan na tila-tulala bago pinatay. Tinanong ni Shizuku tungkol sa putok ng baril. Dahil hindi pa siya nakarinig ng baril na walang ingay, tinukoy rin niya kung bakit walang nakakaamoy ng intruder kung totoong may nakapasok sa nayon. Nainis si Nora at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit hindi sumagot si Shizuku at humingi ng pahintulot na umalis. Ngunit tumutol ang dalawa pang babae dahil natatakot silang mahuli siya ng Wild Beast Gang. Nag-usap sila tungkol sa paghahanap ng bukal ng tubig upang mawala ang amoy ni Shizuku at madaling makaalis. At doon nabuo ang plano. Plano sanang pumunta si Shizuku sa lawas sa silangan habang ililigaw ni Nora ang Wild Beast Gang papunta sa kanluran upang maiwasan ang sagupaan. Itinago siya ni Vera at Kara sa bunton ng Tiyongdamo at itinulak ang kariton papuntang silangan. Habang nag-uusap, ikinuwento nila na ang lahat ng dalaga rito ay hindi pa nakakalabas ng nayon. Dahil kung aalis sila, tiyak na mahuhuli ng Wild Beast Gang. Lahat ng dalaga na lampas 13 anyos ay mga saserdotisa. May suot silang kwelyo bilang marka at sumusunod sa utos ng matandang punong baryo. Si Nora ay tumakas papunta sa nayon ng mga asong gubat noong 4 na taong gulang pa lamang at sa susunod na linggo ay magiging ganap na rin siyang babae. Ngunit habang naglalakad sila, bigla nilang nakita mismo sa harapan ng Wild Beast Gang. Taliwas sa plano, agad nagkunwari si Kara, nagagawa ng sofa kaya may dalang maraming tuyong damo. Ngunit tinusok ng isa sa mga kasapi ng gang ang gulong ng kariton. Bumagsak ito at nalantad si Shizuku sa loob. Naamoy agad ng mga asong gubat ang halimiyak ng tao at nagbagong anyo upang umatake. Maliksi namang umatras si Shizuku at ginamit ang walis upang lumaban. Ang bawat galaw niya ay parang sayaw sa ere. Marahan siyang lumapag, ngunit eksakto sa gitna ng nayon, napaligiran siya ng buong nayon ng mga asong gubat. Napilitan siyang ibaba ang sandata at tanggapin ang kanyang kapalaran. Lumapit ang pinuno ng gang na si Queen at tinanong sina Kara at Vera. Ngunit sumagot si Shizuku para sa dalawa, sinabi niyang siya mismo ang kusang pumasok upang magsiyasat. Ngunit agad niyang nabuko ang kasinungalingan dahil suot ni Shizuku ang kasuotan ng mga taga-nayon. Bago pa man ito tuluyang maresolba, dumating ang matandang punong baryo na si Rhea. Hindi siya nakinig sa anumang paliwanag at agad nagpasya na dapat mamatay si Shizuku. Ngunit napigilan siya ni Vera, ipinaliwanag na iniligtas siya ni Nora. Saglit na nag-alangan ang punong baryo at pinili munang magsagawa ng pagtatanong. Ang kanilang paraan ng interogasyon ay kakaiba. Ipinaupo nila si Shizuku sa ibabaw ng palayok na nakapatong sa kahoy. Kapag nagsinungaling siya, guguhoy ng sahig. Ang paghatol kung siya ay nagsisinungaling ay nakabatay sa desisyon ng matanda. Tinawag nila itong wooden hill ginamit lamang para sa mabibigat na kasalanan. Nagsimula ang tanungan. Pangalan,
Malinaw niyang sagot, Shizuku. Tanong kung bakit siya narito, sagot niya aksidente lamang. Ngunit malakas na inihampas ng matanda ang tungkod at may tinanggal na ilang kahoy sa plataporma. Napayugyog si Shizuku at biglang bumagsak ang higanteng hawla, ikinulong siya sa loob. Ito ang tinatawag nilang hawla ng takot. Muli siyang tinanong, ano ang pakay niya? Bintang ng matanda siya ang salarin. Tumayo si Nakara at Vera upang ipagtanggol siya. Iginiit nila na hindi siyang gumawa dahil sabi ni Nora iba ang baril na ginamit niya. Kaya lalo pang nagtanong ang pinuno kung bakit may dalang baril si Shizuku. Pinaliwanag niyan ngunit muling ipinatanggal ang isang kahoy. Muli tumayo si Nakara at Vera. Sinabi nilang makatulong ang amo ni Shizuku. Ngunit ayaw ng punong baryo ng tulong mula sa tao. Sagot ni Shizuku, hindi tao ang kanyang amo at paparating na upang hanapin ang salarin. Ngunit bago siya makasagot pa, dumating ang balita. Naamoy ang pulbura at dugo. Si Nora ay patay na, natagpuan sa kabilang bahagi ng gubat, kahit hindi umuulan. Agad nagtungo ang lahat kasama ang punong baryo. Labis ang dalamhati sa pagkamatay ng inosenteng si Nora. Sinubukang hanapin ang bakas, naamoy nila ang dugo ng tao. Ngunit naputol ang landas sa hindi kalayuang lugar, kaya hindi natukoy ang salarin. Muling inakusahan si Shizuku ng punong baryo, ngunit alam ng lahat na hindi siya iyon. Lumapit si Nakara at Vera na may luha at nakiusap sa detektive na tulungan silang lutasin ang kaso. Mula roon, sinimulang pag-isipan ni Shizuku ang mga ebidensya. Napagtanto niyang hindi doon pinatay si Nora kundi dinala lamang, dahil walang bakas ng dugo sa paligid. Bukod pa rito, ibinabad muna siya sa tubig bago binihisan at inilipat doon. Basa ang katawan, ngunit tuyo ang damit. Nagduda ang lahat. Paano raw narinig ang putok kung hindi siya pinatay doon? At kung ganoon, dapat may dalawang putok. Nakakita rin ng sariwang marka sa puno na mainit pa. Ngunit hindi makumpleto ni Shizuku ang deduksyon. Sinabi niyang kung naroon si Rindo, tiyak na malulutas ito. Ngunit nainis ang mga tao at hindi na siya pinagkatiwalaan. Napagdesisyunan nilang patayin ang sinumang manghihimasok. Sa sandaling iyon, dumating sina Rindo, Shinichi, at ang dalawang empleyado ng kumpanya ng seguro. Habang nagbibiro pa si Shinichi, biglang sumalakay si Victor mula sa night party. Sinipa niya si Alice pababa sa bangin, ngunit mabilis siyang nailigtas gamit ang tanikala ni Kai. Nakabawi si Alice at nagpaputok kay Victor, ngunit hindi siya tinablan dahil parang tanso at bakalang kanyang katawan. Sa kanyakap ni Victor sina Shinichi at Shizuku, sabay talon pababa sa bangin. Akalain ng lahat na may panibagong laban, ngunit hindi. Mapayapa silang lumapag. Marahang nagpasalamat si Rindo kay Victor dahil iniligtas sila nito mula sa habol ng dalawang empleyado ng kumpanya. Papasukin na sana ni Shinichi si Shizuku at Alice, ngunit siya mismo ang binuhat ni Victor. Tinanong siya kung saan ang nayon ng mga asong gubat. Ngunit ayaw sabihin ni Rindo, lalo't naglalaban sila. Hiniling niyang magtigil muna sila hanggang muling matagpuan si Shizuku. Hiningi rin ni Victor ang diamante bilang panagot. Ngunit isinisi ni Shinichi na huli siyang dumating. Nagpakunwari itong wala at iniwan siya. Humiga si Victor, huminga ng sariwang hangin, at nagpasyang magpahinga sa nayon. Isinagawa naman ang libing ni Nora sa malungkot na atmosfera. Nakakulong si Shizuku at tanging sa maliit na bintana lang siya makasilip. Sa gubat, si Vera na nasa anyong lobo ay nagpapaaraw nang matagpuan sila ng ating pangunahing tauhan at si Rindo. Mabilis siyang lumapit at sa mga katangiang sinabi ni Shizuku, isang taong asul ang buhok na may dalang ulo ng tao. Agad niyang nakilala si Miss Rindo. Inihanda niya ang isang panyo upang takpan ang amoy tao ni Shinichi at dinala sila upang makatagpo si Shizuku. Nakakaiyak ang muling pagtatagpo. Marahang tinanong ni Rindo kung nasugatan ba ang kanyang kasambahay. Sagot ni Shizuku, ayos lamang siya at pinuri pa si Shinichi na naging kapaki-pakinabang. Hiningi ni Shinichi ang gantimpala, ngunit sagot niya ay hindi. Sa labas, naamoy ng wild beast gang ang kakaibang samyo. Alam nilang dumating na si Rindo, kaya bumalik sila sa bilangguan. Tinanong ni Rindo kung may pintor bang nagngangalang Anna sa nayon, at laking gulat nila na wala. Dahil hindi pa rin pinalalaya si Shizuku, at baka madiscover ng gang ang presensya nila, napilitan silang iwan siya at magsiyasat sa pinangyarihan ng krimen. Habang tumatakbo sa kagubatan, naririnig pa rin nila ang alulong mula sa likuran. Tinanong ni Rindo si Shinichi kung may kandila siya. Sagot niya, lampara lang ang meron. Tugon ni Rindo, sapat na iyon para sa kanyang plano. Nadaanan nila ang punong may tama ng bala. Inutusan ni Rindo si Shinichi na siyasatin ang mga bakas ng dugo at ikutan ang kakaibang bato.
Dumating ang pangkat ng bo, ngunit hindi nila nakita ang mga detektib. Nakalusot na pala si Narindo at Shinichi pababa sa kuweba dahil sa eksaktong deduksyon ng Immortal. Ang kawalan ng putok ng baril at ang imposibleng maamoy ng mga asong gubat, ang salarin ay patunay na mayroong selyadong lugar na soundproof. Sinundan nila ang bakas ng dugo. Natagpuan nila ang lumang baril, nawawalang armas ni Gustav, at isang dugwang bag na malamang ginamit sa pagdala ng biktima. Habang sumusulong, dumapo sa kanila ang mga paru-paro sa gabi na humantong sa kapal ng pulbos sa kanilang katawan. Nakakita si Shinichi ng kakaibang bahid ng dugo sa lupa. Ipinaliwanag ni Rindo kung may bumaril mula sa itaas sa natutulog na tao, ganong marka ang lilitaw. Sa kanto ng kuweba, nakita nila ang payak na tulugan, ilang gamit personal, at nakaukit sa pader, 551 araw at ang mga salitang postpone execution. Sa panig ng nayon ng tao, natagpuan ang bangkay ni Louie. Sa loob ng kuweba, natagpuan din ni Rindo ang bangkay ni Ana na may sugat sa liig. Misteryosong ngumiti si Rindo dahil malinaw na magkaugnay ang dalawang kaso. Pagdating nila sa dulo ng kuweba, lumabas sila mismo sa nasunog na Tor, 2 oras lang ang nilakad. Nasa lubong nila si Henneman na nagbalita tungkol sa pagkakadiskubre ng bangkay ni Louie. Doon, hayagang inilahad ni Rindo na matagal nang iniwan ng mga magulang ang kanilang anak bago pa siya maging Diyos ng nayon. Kahit nung araw na pumitas siya ng bulaklak sa gubat at nakatagpo si Rose, iyon ay dahil iniwan siya ng kanyang mga magulang upang itapon ng pasanin. Napilitan ng bata na ilantad si Jess upang patunayan ang sariling silbi at muling tanggapin ng kanyang magulang, habang itinatago ang katotohanan na iniwan siya ng mga ito. Matapos maunawaan ang kaso, sinabi ni Rindo na dapat silang bumalik sa nayon. Bumalik sila sa kuweba upang muling makabalik sa nayon ng mga asong gubat. Ngunit hindi nila inaasahan na nakita ng dalawang empleyado ng seguro ang lahat. Sinundan sila ng mga ito at isinama pa ang buong nayon ng tao na armado upang lipulin ang lahat ng asong gubat. Samantala, natuklasan ni Vera na nawawala ang baril ni Shizuku. Nagboluntaryo siyang magbantay sa bilanggo upang makapaghanap ang isa sa Wild Beast Gang. Ngunit iyon ay isang palabas lamang. Siya mismo ang naghatid kina Rindo at Shinichi upang palayain si Shizuku at ibalik ang kanyang baril. Samantala, nagulat si Kara sa silid-habihan. Lahat ay nawala ng malay at ang Lady Vampire ay lumapit upang kontrolin siya, dahilan upang siya ay tuluyang himatayin. Natuklasan ng Wild Beast Gang ang panlilinlang at nagpasiya si Quinn na sila mismo ang antatapos sa buong pangunahing grupo. Sa panig ng night party, kampanteng nag-uusap sina Victor at Elater. Ngunit si Shinichi, hindi kampante, mag-isa niyang hinarap ang 3 malalakas na lobo. Ngunit bilang pangunahing tauhan, hindi lang 3, kahit 30 pa, kaya niyang tumbahin. Binigyan niya ang bawat lobo ng tig-isang punch ng pagmamahal at agad silang bumagsak. Sa panig ni Rindo, sapat na ang kawalan ng alulong ng mga lobo upang malaman niyang nagtagumpay ang kanilang plano. Ngunit naamoy ni Vera ang kakaibang amoy mula sa silangan, dugo. Sa sandaling yon, aliw na aliw ang dalawang empleyado ng seguro sa masaker ng mga asong gubat, kasama pa ang buong nayon ng tao na kanilang pinamunuan. Ang mga tao at 2 empleyado ng seguro ay walang habas na umatake at nagmasaker sa nayon ng mga asong gubat, sinunog pa ang buong lugar. Nagulat si Ginong Henneman na parabang muling naranasan ang bangungot noon, ang sapilitang pagsunog sa mag-ina ng lobo. Ngunit hindi lang ang mga taga-nayon at ang 2 empleyado ang kaaway, dahil sina Victor at Elater ay walang alinlangang nagpadala ng 2 dosenang asong gubat patungo sa kanilang mga ninuno. Ang punong baryo na si Rhea, puno ng takot, ay tinipon ng lahat upang lumaban bilang isang kawan. Sa oras na iyon, iniutos din ni Rindo kay Shizuku na hanapin si Kara habang siya mismo ay nakipagtulungan kay Vera. Dumating si Shizuku sa bahay-habihan at natagpuan si Kara na walang malay at apektado ng lason ng charm, habang si Lady Camilla ay natutulog ng may kasyahan sa ibabaw ng mga sutla. Sa panig ni Shinichi, nakatagpo niya si Victor at ang empleyado ng seguro na si Kai nagbabadya ng matinding labanan. Si Alice naman ay agad nakaharap si Elater. Nagmulat ng mata si Lady Camilla mula sa kanyang pagtulog at nang makita si Shizuku, sabay silang sumigaw ng pangalan ng isa't isa na parang nasa pelikulang superhero bago sumabak sa matinding laban. Sa panig naman ng empleyado ng seguro bilang 4, agad niyang hinarap si Victor. Isang suntok lang ang binitiwan ni Kai at agad napuruhan si Victor. Mabuti na lamang at sumaklolo si Shinichi. Ikinadena ni Kai ang paa ng ating pangunahing tauhan, iniisip niyang tapos na ang laban.
Ngunit biglang pinunit ni Victor ang kanyang sariling braso at inihagis yon sa kanya. Sa pagkadapa ni Kai, sinamantala ni Shinichi at nagbigay ng isang sipang humahati ng hangin, pinabagsak ang kalaban diretso sa puno at hindi na nakalaban muli. Hiningi ni Shinichi ang diamante at mahinahong ibinalik yon ni Victor. Naupo ang ating pangunahing tauhan at nagtanong tungkol sa katawan ni Rindo. Banayad na sagot ni Victor, buo pa ito at maingat na iningatan, nasa punong himpilan sa Londres at malugod silang inaanyayahang pumunta roon upang lumaban. Sa panig ni Alice, tila dehado siya laban sa walang katapusang mga karayom ni Elater. Ngunit dahil sa kanyang katalinuhan, agad siyang nakaisip ng plano. Itinapon niya ang isang pala paitaas at binaril iyon, at ang umangkop na bala ay tumama sa target. Ang lalaking may sombrero ay bumagsak. Ngunit nang suriin niya ito, laking gulat niyang si Elater pa rin yon. Ang tunay na Elater ay lumitaw at tinusok siya ng lason sa leg, sabay ngiti ng tagumpay. Sa panig ni Shizuku, patindi ang laban-laban kay Lady Camilla sa silid ng mga satla. Sinira ng bawat hiwa ang magandang tela. Matapos ang matinding leksiyon, naging sobrang maingat si Shizuku laban sa laso ng charm. Alam ito ni Camilla, kaya sinabi niyang kapag nakagat na minsan, nagkakaroon ng resistensya at hindi na tinatablan muli. Hindi lubos naniwala si Shizuku, kaya nanatiling maingat. Ngunit bilang matapang na kasambahay, nais niyang tapusin ang alitan. Ipinakalat niya ang kumot at nagpaputok, tinamaan si Camilla. Gayunman, nagawa pa rin siyang sugatan sa hita ng vampira. Ngunit totoo ang salita nito, hindi na siya tinablan ng charm. Subalit ang mga batang asong gubat na nasa ilalim ng lason ay sumunod sa utos ni Camilla, binalot siya at tuluyang napabagsak. Umalis si Camilla na may sugat na hindi nakamamatay at nangakong magbabalik para sa isang laban hanggang kamatayan. Sa nayon, nilamon ng apoy ang lahat at naipit ang mga tao. Nagkita sina Shitsuku, Rindo at Vera sa pagitan ng dalawang nayon, habang si Shinichi naman ay binigyan ng ibang misyon. Sa puntong iyon, buong kumpiyansang ipinahayag ni Rindo ang tunay na salarin. At ang nagtago ay kusa ring nagpakita. Ang gintong balahibong lobo, na siya ring nora ng nayon ng mga asong gubat at si Louie ng nayon ng tao, ay walang iba kundi si Jess, na nakaligtas sa apoy taon ng nakaraan. Ang pagkawala ni Louie ay palabas lamang. Ang silid na walang alikabok ay patunay na walang pumasok mula sa chimenea, ibig sabihin hindi binasag ng salarin ng bintana. Ang pagkawala ng tao at lobo, kung saan ang lobo ay hindi pumasok, ay nagpapakita na si Louie mismo, na isang asong gubat pala, ay nagpalit ng pagkakakilalan. Nang malaman na si Louie ay si Jess, dinugtungan ni Rindo ang ebidensya. Ang ngipin ng lobong nagpanggap bilang pintor na si Anna ay tugma sa marka ng pekeng Louie. Upang gayahin si Louie, isang nilalang na kamukhang-kamukha ng bata, si Jess lamang ang makakagawa. Tungkol naman sa bangkay ni Nora kagabi, ang mga paru-paro sa kuweba ay sensitibo sa liwanag. Ngunit ang bangkay ng dalagang blondeng nakita sa nayon ay walang bakas ng pulbos ng paru-paro. Ipinapakita nitong sa dilim kumilos ang salarin. At tanging isang asong gubat lamang ang kayang gumalaw sa gayong dilim. Kaya ang pumatay kay Nora ay walang iba kundi si Jess. Ang bangkay na nakita kagabi ay si Louie na kamukhang-kamukha ng nakaligtas na si Jess o ang kasalukuyang Nora. Base rin ito sa katotohanang nasa kuweba ang tunay na Louie, may mga ukit sa pader ngunit limitado lamang ang sakop dahil hindi siya makalakad. Pinatibay pa ng kakaibang bahid ng dugo mula sa tama ng baril mula sa itaas habang nakahiga si Louie. Kaya ang bangkay kagabi ay si Louie talaga. Inilublob ni Nora ang katawan ni Louie sa tubig upang mawala ang amoy, binihisan siya, binaril, at saka binuhusan ng sarili niyang dugo upang linlangin ang tribo ng mga asong gubat. Sa huli, ginamit niya ang katawan ni Nora mula sa nayon ng asong gubat, dinala ito sa nayon ng tao, at binitag na parang nilapa upang palabasing pinatay ng isang asong gubat. Sabay niyang itinago ang tama ng bala. Upang patunayan ito, ipinahukay ni Rindo at Vera ang libingan ni Nora. Nang buksan ang kabaong, wala itong laman. Sa harap ng paratang ni Rindo, walang sinabi si Nora maliban sa hindi niya pakialam, kumagat lamang ng ilang ulit upang magpanggap. Ang ugat ng trahedya ay nagsimula pa 13 taon na ang nakalipas, nang si Rose, ina ni Jess, ay tumakas mula sa nayon ng mga asong gubat dahil sa kakaibang mga batas. 8 taon na ang nakaraan, namatay si Rose sa apoy, ngunit ang maliit na bangkay ay isang soro. Si Jess, na nakatira sa tore, ay nakaligtas at bumalik sa nayon ng mga asong gubat gamit ang pangalang Nora. Hindi nawala ang galit ng batang babae laban sa mga asong gubat na nagpalis sa kanyang ina, gayon din sa mga tao na pumatay dito.
kaya't araw-gabi niyang pinlano ang paghihiganti. Isa't kalahating taon na ang nakalipas, ang pagkawala ni Louis ay dahil pinalit ni Nora ang sarili. Ang totoong Louis ay dinala sa lihim na kuweba. Doon, hindi kinasuklaman ni Louis ang buhay, bagkus masaya pa siyang nakisama kay Nora sa paghihiganti. Sa paglipas ng panahon, nabuhay siya bilang Nora at bilang Louis. Sa araw, siya si Louis, sa gabi siya si Nora. Dahil sa magkaibang oras ng pamumuhay at mabilis na paglipat sa pamamagitan ng lagusan, natupad ito. Pagkaraan ng kalahating taon ng pag-aaral at pagsasanay, sinimulan ni Nora ang unang kaso. Lahat ng biktima ay mga batang babae upang maghasik ng matinding galit sa pagitan ng dalawang nayon. Ang huling kaso ay ang pagdukot kay Louis at ang pagkagamatay ni Nora. Ginawa ng bata ang eksena ng pagdukot kay Louis upang burahin ang bakas, ngunit dumating si Rindo kaya kinailangan niyang baguhin ang plano at humanap ng mapagbibintangan. Ang napili ay si Ana, ang pintor na pinatay, at pagkatapos ay ginaya ni Nora bago magbagong anyo bilang lobo. Nakatakas si Nora at iniligtas si Shizuku upang hindi siya mapagbintangan. Sa nayon ng tao, sinadya niyang mahuli si Shizuku at nilikha ang huwad na pagkamatay ni Nora sa gubat upang magkaroon ng alibi ang kasambahay. Sabi ni Nora, ito'y bilang pasasalamat kay Shizuku sa tsaa. Dagdag na deduksyon ni Rindo, ginawa ni Nora ang lahat upang lalong magkapuot ang dalawang nayon. Pagkatapos ay binuksan ang tarangkahan upang magsagupaan at magpatayan, paghihiganti sa parehong panig. Ngunit pinutol siya ni Nora, sinabing hindi pa rin nararating ni Rindo ang tunay na layunin ng kuwento. Tinalikuran niya ang lahat bilang pamaalam. Humagulgol si Punong Barrio Rea, taimtim na nananawagan sa hari ng mga asong gubat na ibalik si Nora. Pumasok si Nora sa kuweba at agad nakatagpo si Shinichi na may dalang tanikala. Hiningi niyang lumayo ito, ngunit nang tumanggi ay nagbanta siyang papatayin siya. Ngunit si Shinichi, palaro at palabiro, ay ginusto lamang harangan ang kanyang daan. Gamit ang lakas ng hari ng mga asong gubat, pinatay ng batang babae ang lahat ng kandila at sa iglap ang dilim ay pabor sa kanya. Ngunit si Shinichi, gamit ang kanyang talento sa pagpapanggap na tanga, ay mabilis na iginapos siya nang matanggal ang kanyang balahibo. Dumating si Rindo at hiniling na palayain ang bata. Humingi ng paumanhin ang detektib sa maling pagbasa sa kanyang layunin. Lumabas ang katotohanan, si Nora ay kumukuha ng mga batang babae na tao na kamukha ng mga batang asong gubat, binabago ang kanilang anyo at pinalalabas na patay sa nayon ng tao. Ginawa niya ito dahil ayaw niyang maging saserdotisa ang mga ito, mga kasangkapan para sa pagpaparami ng mas malalakas na lahi. Bago maging kasing trahedya rin ng kanyang kapalaran, nailigtas niya ang 3 dalaga. Naantik sa kapalaran ng mga babaeng nakakulong sa kanilang tadhana, pinakawalan ni Rindo si Nora. Tinanong ni Shinichi si Rindo kung sinadya ba nitong patagalin ang paglutas upang turuan ng leksyon ang dalawang nayon. Ngunit walang sagot. Muli siyang nagtanong kung ano ang mangyayari sa dalawang panig. Tugon ni Rindo, babalik lang sila sa dati, nakita na niya ang masyadong maraming bagay upang malaman ang susunod na wakas. Sumigaw si Shinichi sa usyo at matunog na sigaw, sabay pagbaba ng bundok, kasabay ng pagsikat ng bukang liwayway na tila gumigising sa lahat ng tao at halimaw sa kuwento.